Chapter 1. How will you love a guy who has a heart cold like ice? A guy who will do everything what his boss says. A guy who has a secret identity that no one knows except your boss. What if he falls for you, but he keeps on resisting because he thinks you are someone's private property? Will you fight to know the truth behind those possessive actions he is doing to you? Will you fight your love to that possessive cold-hearted guy? Because me, I will fight my love for that guy named Brian Cluster Vicente. A mafia, a billionaire of his own and my own possessive cold-hearted guy. Audilida, ihanda mo na ang mga gamit mo, ihahatid na kita kay Don Marcelino, mading utos ni Mama sa akin habang nakaluhod ako sa harap niya at umiyak. Ma, please, wag po. Tutulong ako sa pagbabayad sa utang natin, wag mo lang ako ibigay kay Don Marcelino, nagmamakaawa kong tugon sa kanya. Nakita kong naiiyak na din si Mama pero pinipigil niya marahil ay ayaw naman talaga niya akong ibenta o ipambayad sa utang na iniwan sa amin ng namayapa naming ama. Marahas na pinunasan ni Mama ang mga luha niya bago ako muling hinarap. Leda, makinig ka sa akin, hindi na rin kita kayang buhayin kasama ng mga kapatid mo. Kung titira ka kay Don Marcelino, doon maraming pagkain at magagandang damit. Makakakain ka ng maayos at masasarap na pagkain, pangungumbinsi niya sa akin pero umiling lang ako. Okay lang kahit walang maayos na pagkain o masarap. Ayoko doon. Nagwawalang usual ko. Hinawakan ni Mama yung mukha ko at marahas na pinunasan ang mga luha ko. Gusto mong makatulong sa akin di ba? Eto na yun. Malaking tulong ito, Leda. Kaya pakiusap, ihanda mo na ang mga gamit mo, muling utos niya sa akin ka ako binitawan. Hirap na hirap akong ayusing ang mga gamit kong isisilid sa luma kong bag. Isa-isang isinakay ni Mama sa inupahan niyang tricycle yung mga gamit kong nakasilid na sa bag. Lumuluha pa din akong magpaalam sa mga kapatid ko na hindi ko alam kung makikita ko pa o hindi pero nangangako ako pagkatapos ng ilang taon babalik ako dito at magiging masagana kami. Don Marcelino, eto na ho ang anak kong si Audilida, 15 anyos lang ho yan kaya ayan ho ang dinala ko dito, paliwanag ni Mama kay Don Marcelino. Ang matandang binata na isa sa pinakamayaman sa lugar namin. Sa edad nitong 59 years old, wala pa itong asawa o anak man lang. Lahat inlagan siya dahil nga sa nga koneksyon na meron siya hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Isa din ito sa pinakasikat na negosyante, kasama ang isa sa mga tanyag na si Senyor Clyde Vicente. Pagdating naman dito sa lugar namin lapitan siya ng mga mahihirap ngunit kapag hindi ka nakapagbayad sa tamang panahon na ikaw mismo ang nagtala, matutulad ka sa pamilya namin na isa sa mga kamag-anak mo ang babayad mo at yun ang nangyayari sa akin. Tumingin lamang ang matanda kay Mama kasamalin ang tingin sa akin. Buenal maari ka nang umalis, maikling tura nito sa aking ina. Tumingin lamang si Mama sa akin at hinawakan ang aking mukha. Magpapakabait ka dito, susundin mo anuman ang iuutos nila, Leda. Naiintindihan mo ba ako, anak? Naluluhang tura ni Mama sa akin. Hindi ako sumagot at hinayaan lang lamandes ang mga luha ko sa aking mukha. Binitawan niya ang mukha ko bago marahang yumuko sa harap ng matandang bumili sa akin. Mauuna na ho ako, Don Marcelio, tumalikod na si Mama, matapos magpaalam at hindi man lang ako nilingan muli. Tinignan ko lang siya hanggang sa sumara ang pinto ng silid kung saan kami dinala ng mga tauhan ng Don. Tatid niyo siya sa ikalawang palapag malapit sa silid ni Bry. Utos ni Don Marcelino sa mga tauhan niya. Humarap ito sa akin kaya naman nagbaba ako ng tingin dahil ayokong makita na mahina ako. Magpahinga ka muna sa ngayon, iha. Madami tayong pag-uusapan at madami kang kailangang matutunan, kausap nito sa akin. Zero opo, Don Marcelino, tugon ko at mas yumuko pa sa harap niya. Di na ito sumagot kaya naman inaya na ako ng isa sa mga tauhan niya na pumunta sa sinasabi nitong silid. Pagpasok ko sa silid na nakalaan sa akin, inilibot ko ang mata ko sa paligid. Malawak ang silid na ito. Mas malawak pa sa bahay na tinitirhan namin. Mataas din ang ceiling at may mahabang ilaw pababa na kung tawagin ng mayayaman ay chandelier. Sa bawat gilid din ay may mga bumbilyang magsisilbing liwanag kung hindi mo gugustuhin buksan ang marangyang ilaw.
Mayroon ding balkonahe na kung nalalakihan ka sa kwarto ay pwede mo itong tambayan at doon mag-isip-isip. Sa kaliwang parte ng silid sa likod ng pader kung saan nakasandal ang malaki at alam kong malambot na kama, meron isang silid na panigurado ay doon ang banyo. Bahagya akong napaigtad ng ibaba ng mga tauhan ng doon ang gamit ko. Maraming salamat ho, saad ko. Hindi naman ito nagsalita at yumuko lang bago muling lumabas. Huminga ako ng malalim bago ko inumpisahang maglakad papunta sa silid kung saan ay nasabi kong banyo. Hindi lang pala ito basta banyo. Nandito na din ang mga lagayan ng mga damit na napakalawak, dadaanan mo ito bago ka makapunta sa mismong banyo. Naghilamos lamang ako ng mukha. Tinignan ko ang aking sariling mukha sa salamin. Magaang mga mata kong kulay kayumangi, namumula din ang hindi ko katangusang ilong pati na rin ang aking pisngi, may kaunti din kaguluhan ang medyo mahaba kong buhok na hanggang balikat lamang. Kailangan mong maging matatag, Leda. Hindi pwedeng hindi ka maging matatag. Para sa pamilya mo, matapang na saad ko sa sarili ko. Mariin akong pumikit at naghilamos ulit. Kinuha ko ang tuwalya na nasa kanang bahagi na kasabit sabay punas iyon sa mukha ko. Lumabas ako ng banyo at humiga sa malambot na kama na nakatala sa akin. Mahigpit kong niyakap ang mga unan na ito at doon muling umiyak. Kahit pala anong pagpapalakas ng loob ko sa aking sarili, hindi ko pa din maitatago ang takot sa aking puso at sa mga posibleng mangyari habang nandito ako sa pewder ng Don. Ano ulit ang pangalan mo, Iha? Malamangay na tanong ni Don Marcelino habang tahimik nitong hinihiwa ang karne na nasa pinggan niya. Matapos ko kasing humiga sa kama ko, hindi ko na malayan na nakatulog ako pala ako dahil sa pag-iyak. Nagising na lamang ako sa tapik ng isang ginang at sinasabing nag-aantay na ang Don sa hapagkainan. Kaya eto ako ngayon at nakaupo sa kanang bahagi ng matanda at tahimik ding kumakain ng pagkain na nasa aking harapan. Adelaide po, pwede niyo po akong tawaging Leda, magalang kong sagot habang ibinababa ang mga kutsara at tinidor. Hindi muna siya sumagot at makita kung ibinaba niya rin ang kanyang mga hawak. I don't like Leda for you, parang masyadong mahina, from now on you will be called Audi. Do you understand? Malumanay ngunit puno ng maautoridad na saad nito. Isang inangat ko ang aking mga tingin sa kanya at nakita ko ang mga mata niyang nakatingin sa akin at seryoso iyon. Zero opo, Don Marcelino, sagot ko sabay yuko muli. Nasaang taon ka na sa high school? Tanong nito kaya umangat ako. Nasa ikahuling taon na ho ako dapat sa pasukan, ngunit hindi po ako kayang pag-aralin ni nanay kaya huminto muna ako para makatulong sa kanya, magalang na tugon ko. Ganoon naman talaga ang nangyari at wala na din akong pag-asa dahil bukas na ang huling araw para makapag-enroll sa eskwelahan. Okay, now, finish your food, utos niyang muli kaya naman hinawakan ko ang kutsara at tinidor ko at marahang kumain. Tahimik lang ang aming naging hapunan at hanggang sa matapos. Agad akong kumilos para magligpit nang makita kong tumayo na ang Don sa kanyang upuan. Kukunin ko na sana iyon nang pigilan ako ng Don, hindi ko napansin na nilingan pala niya ako. Hindi mo na kailangan gawin iyan, Audi. Magpahinga ka na at papasamahan kita bukas sa eskwelahan. You need to enroll because tomorrow is the last day of enrollment if I'm not mistaken. Saad nito na hindi ko naman napigil ang ngumiti. Isa talaga sa gusto kung mangyari sa buhay ko ang makapagtapos ng pag-aaral dahil naalala ko na sinabi ni tatay na dapat sikapin naming magkapatid na makatapos ng pag-aaral dahil iyon lang ang may pagyayabang namin sa ibang tao. Lalo na ang mga magulang ko ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral tanging elementarya lamang. Maraming salamat po, Don Marcelino, pagbubutihan ko po ang mga trabaho ko dito sa mansyon para po makabawi sa inyo, saad ko habang nakayuko. Napaigtad ako ng may lamapat na malaking kamay sa ulo ko at ginulo ang buhok ko. Ay pangako mo lang ang katapatan mo sa akin pati na ang mag-aral ng mabuti, saad nito. Opo, makakaasa po kayo, maraming salamat po. Buong loob kong saad atas yumuko pa sa harap niya. Akala ko nakakatakot ang isang Don Marcelino pero meron pala siyang puso para sa mga katulad kong kabataan na gustong mag-aral. Pili lang ang binibigyan ng pagkakataon ni Don Marcelino na mag-aral pagma sa pewder niya kaya mapalad ka, Leda ay Audi pala. Pagbutihan mo para hindi mawala ang tiwala nito sa iyo. Saad ng isang katulong na kasama ko dito sa kusina.
Kahit kasi sinabi ng Don na wag na akong tumulong pa din ako dahil hindi naman ako senyorita dito. Siya din pala amang gumising sa akin kanina. Oo nga po. Kaya gagawin ko talaga ang lahat para makapag-aral ng mabuti, nakangiting saad ko. Matapos kong tumulong doon sa kusina, pumanhik na ako sa kwartong nakalaan sa akin at doon muling humiga. Gagawin ko ang lahat para makapag-aral ng mabuti at makapagbayad sa Don para makasama ulit si nanay. 7 years later, nakatingin ako sa mga tauhan ni Leo de la Vega gamit isang Z4 scope na nakakabit sa aking GOL Sniper Magnum. Kitang-kita ko ngayon kung gaano sila nakabantay sa kotseng sasakyan ng kanilang amo. Mga bobo, walang kamalay-malay na hindi lang ilisang grupo ang nag-aabang sa kanilang amo, nakangisi kung saad. Agad kong inilipat ang tingin ko sa itaas ng building kung saan nandoon ang target ko. Nakikita kong nagpapakasasa pa ito sa itaas ng babaeng binayaran niya para paligayahin siya sa kakarampot na oras. Agad kong isinentro ang tutok ng sniper kong hawak habang nakikita kong malapit na itong makapunta sa ikapitong langit na gusto niyang puntahan, hindi niya alam ngayon din ang araw ng pagpunta niya sa impyerno. Kinalabot ko ang gatilyo ng aking hawak na baril nang makita kong paangat na ang kanyang ulo na muling nahulog dahil sa pagtama ng bala ng aking hawak. Mission done, nakangising saad ko at mabilis na inayos ang ginamit ko. Mabilis kong kinalas ang mga parte ng baril ko at inihanay kung paano ko sila dinala dito. Iniayos sa kwartong nirentahan ko at nagpunta sa isa pang kwarto malayo sa una kong pinasukan. Doon ko kinuha ang mga gamit na inihanda ko para sa alibay kong housekeeper. Mapayapa akong naglakad palabas ng likod ng building kung nasaan nakapwesto ang spare kong kotse. Babalikan ko na lang isa bukas. Umuwi ako sa mansion ni Don Marcelino dito sa Maynila para magbigay ng ulat kung anong nangyari. Napangiti ako nang makita ko sa aking isipan ang mga nagkakagulong mga tauhan ni De La Vega. Mga walang silbi, sigaw ko at bahagya pang natawa dahil doon. Nakarating ako ng mansion at agad ko ginarahi ang kotseng ginamit ko. Agad naman akong nakakita ng mga lalaking nakatingin sa akin habang bumaba ako pero hindi ko sila pinansin at agad na naglakad papasok ng loob ng mansion. Nakasalubong ko si Benji na papalabas kaya hinagis ko sa kanya ang susi. Compartment, maikling saad ko at alam kong alam na niya ang ibig kong sabihin. Siya ang nagbigay sa akin ng baril kaya paniguradong alam niya kung anong tinutukoy ko. Tumungo ako sa private living ng room kung saan paniguradong nandoon ang Don. Kumatok muna ako ng 3 beses bago ko hinawakan ang doorknob para mabuksan Leon. How is it? Agad na bungad sa akin ni Don Marcelino. Mission done. Panigurado hong nagkakagulo na ang mga tauhan ni De La Vega, naglalakad kong tugon sa kanya. Mabuti kung ganun. For sure Fuentes ang sisisihin ng mga De La Vega sa nangyari, natatawang saad nito. Magpahinga ka na, iha. Maaga tayong babalik sa lugar natin bukas, babalik na ho agad tayo. Paano ho ang ibang transaksyon natin dito? Tanong ko dahil ang akala ko sa susunod na linggo pa ang balik namin. Hindi na kailangan. Nandito naman na ang kanang kamay ko, siya na ang bahala rito, saad niya kaya wala naman akong nagawa kundi ang tumango at magpaalam na magpapahinga na. Kanang kamay. Sino yun? Hindi ko alam na may kanang kamay pala ang Don. Simula nang mapunta ako sa kanya nung ako ay 15 anyos pa lamang. Ni isang kanang kamay ay walang ipinakilala ang Don sa akin. Simula din nang mapunta ako kay Don Marcelino, natuto ako ng mga bagay na hindi ko inakalang matututunan ko katulad na lamang ng paghawak ng iba't ibang dekalibreng baril, pakikipaglabanan para sa sarili kong buhay at makipaglaban sa mga kaaway na gustong wakasan ang buhay ni Don Marcelino. Natuto din akong kumitil ng buhay ng sinumang magtatangka sa buhay ko at sa buhay niya. 7 taon ang nakalipas at sa nagdaang taon na yun, nalaman ko ang iba't ibang negosyo ni Don Marcelino. Kung gaano karami ang legal na negosyo nito, mas marami ang illegal niyang negosyo, mapa sa Pilipinas at lalo na sa ibang bansa. Noong una akala ko ang gagawin ko lamang dito ay maglilinis at magluluto lamang ngunit nang sumapit na ako sa aking legal na edad doon ako nagsimula na turuan at ipaalam sa akin kung anong meron ang isang Don Marcelino kahit na ako noon ay nag-aaral pa ng kolehiyo. Pinag-aral ako ng college ni Don Marcelino dahil kailangan ko daw iyon. Flashback, maligayang kaarawan, Audi, bati sa akin ng matandang Don.
Ngayon ay aking kaarawan at isa na akong legal na dalaga. Maraming salamat ho, Don Marcelino. Kung pahihintulutan niyo ho sana ako, gusto ko ho sanang dumalaw sa aking pamilya ngayon, na kayo kong palem ko. Minsan naman ay hinahayaan ako nitong dumalaw, lalo na sa mga nagdaang kaarawan ko din. Ayos lamang ngunit huwag kang magpapagabal dahil bukas ng umaga meron tayong pupuntahan at doon muna tayo mamamalagi. Saad nito kaya naman kahit nakayuko, agad sumilay ang ngiti sa aking labi. Makakaasa ho kayo, kung ayos lamang ho. Ngayon na ho ako aalis para ho sana mas mahaba ang oras ko sa kanila, hingi ko ulit ng pahintulot at agad nagangat ng ulo. Nakita kong tumanggaw-tango lamang siya. Bueno, simulan mo nang maghanda at bamiyahe. Mag-ingat ka sa daan, iha, pagpayag nito. Agad akong umalis ng mansion at umuwi ng bahay. Bumili ako ng pagkain para pasalubong para sa kanila kahit naman kasi nag-aaral ako at ako ang bayad sa utang ng pamilya namin, binibigyan ako ng allowance ng Don kaya naman may naiayon akong ibang pera. Pag-uwi ko ng aming bahay, agad naming pinagsaluhan ang mga pagkaing dala ko. Masaya ako dahil nakauwi ako ulit at alam kong mas matatagalan ang susunod kong uwi dahil mukhang mapapadalas ang alis namin ni Don Marcelino dahil sa pagkakatanda ko. Inaanti lamang ng matanda na ako ang tumuntong sa legal kong edad. Mauuna na ho ako, alam ko kay mama na ngayon ay parang naiiyak. Mag-iingat ka sa biyahe mo. Mag-iingat ka araw-araw, may ngiti niyang saad ngunit mahihimigan ko ang lungkot sa kanyang boses. Marahil namimiss na din niya ako kaya ganoon na lamang tono niya. Pagkatapos ng paalaman na iyon, bamiyahe ako at umuwi sa mansion. Kinabukasan nung araw na iyon, dinala ako ni Don Marcelino sa isang malawak na lugar ngunit maraming puno sa paligid at may mga target shooting na range na nakasabit palibot sa mga puno nito. Nasa sasakyan pa lamang kami ay kitang-kita na ang mga lalaki at babaeng gumagamit ng iba't ibang baril. Maririnig mo din ang tunog ng mga ito kahit na may takip kami sa tenga. Nakarating kami sa isang di ganoong kalaking bahay kaya naman maingat kung tinanggal ang takip ko sa aking tenga iska pumasok doon. Tatid niyo siya sa kanyang silid sa tabi ng silid ni Bray, utos nito sa mga tauhan na siyang kasama namin kanina. Alam kong pagod ka, iha. But we have a lots to do and you need to learn. Change your clothes at get back here. May mga inihandang damit doon na gagamitin mo para sa iyong pagsasanay, saad niya sa akin kaya naman kahit hindi ko maintindihan iyong pagsasanay na sinasabi niya ginawa ko pa din ang utos niya. Agad akong nagpalit ng kaswotan na tinutukoy niya nang makarating ako sa silid na nakalaan sa akin. Sinuot ko ang isang army green t-shirt at isang maong pants, kinuha ko din ang isang sapatos na napakabigat at sinuot yun, mukha siyang pansundalo. Pinusod ko na rin ang aking buhok para walang sagabal. Ano kaya ang pagsasanay na sabi ng Don? Bumalik ako sa lugar kung saan sinabi ng Don na magkikita kami. Nang makarating ako doon nakita Keng may kasama siyang isa din matanda at mukhang kaibigan niya. Sabay silang napatingin sa akin at bahagyang kumunat ang noo nito nung nakita ang suot kong sapatos. Sinong nagbigay ng sapatos na yan sa dalagang ito? Kung ang apo kong babae ang pasusuotin yan, sinisigurado kong babasagsak ngayon din ang tao na iyon. Sanggal ng matandang kasama ni Don Marcelino, siya ay si Senyor Clyde Vicente ang matalik na kaibigan ni Don Marcelino. Palitan niyo iyan at bigyan siya ng magaan na sapatos na babagay sa kanya, utos itong Mal. Agad na tinanggal ng isang lalaki sa paa ko ang sapatos na suot ko at binigyan ako ng tsinelas. Tumingin naman ako sa Don at tinanguan lang ako nito na may tipod ng ngiti. Hindi naman na ako kinausap ng dalawang nag-uusap na matanda hanggang sa mapalitan ang sapatos ko. Magaan nga ngunit alam kong heavy duty ang sapatos na ito. Niyaya nila akong pumunta sa sinasabing training room. Muling ibinigay sa akin ang takip ko sa tenga pati na din isang goggles para sa mata. Agad bumungad sa akin ang isang silid na may pinturang itim sa bawat dingding. Bahagya akong nagulat dahil hindi lang pala basta-basta ito silid. Elsa din itong kwarto na puno ng mga baril, patalim at granada. May 3 lamesa ang nasa loob. Nasa isang lamesa ang mga dekalibreng baril na hindi ko alam ang tawag ngunit alam kong malakas ang mga iyon. Sa isa naman ay mga patalim na alam mong pag tumama sa iyo ay siyang katapusan ng buhay mo. Sa kabilang mesa naman ay mga iba't ibang klaseng granada at hindi ko na alam ang tawag. Pumarito ka, Audi, tawag sa akin ni Don Marcelino.
Agad akong lumapit dito at tumindig para sa mga iuutos nito. Bahagya naman akong nakarinig ng tawa sa matandang kasama nito. Take it easy, young lady. We just want you to look at the place here. Wala kaming ipag-uutos sa'yo, saad nito at ngumiti. Pareho kayo ng apo kong babae, tahimik pero matalino. Nakikita ko sa'yo ang attitude na yun, iha, saad pa ni Tuiska inilapat ang kanang kamay niya sa ulo ko at ginulo ang buhok ko. Nakayuko akong ngumiti dahil sa ginawa niya napakabait ng matandang ito kaya siguro sila magkaibigan ni Don Marcelino dahil pareho silang mabait. Dahil strikto man si Don Marcelino, nasa loob naman ang kabaitan nito na lagi kong natutuhayan. End of flashback. Hindi ko inaasahan na nung araw na yun ay agad akong hahawak ng baril, patalim at granada para sa training ko nung araw na yun. Natatandaan ko na agad akong isinalang sa isang battlefield kung saan mga tutong baril ang hawak namin. Halos umiyak ako noon dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung paano humawak ng baril hanggang sa isang lalaki ang lumapit sa akin at tinulungan akong gamitin iyon. Ang lalaki na iyon ay si Benji. Actually, hindi siya straight guy but he is firm and bold. Alam niya sa sarili niya na lalaki ang gusto niya pero kahit ganoon, magaling iyan sa baril at sa paghawak ng mga ito. Kaya nga siya ang tinaguriang tactical man ng grupo namin dahil sabihin mo lang ang gusto, alam na agad niya ang ibibigay sa iyo. Agad kong kinuha sa ilalim ng kama ko ang unang baril na nahawakan ko. Isa itong itim na 45 caliber handgun, ito ang inabot sa akin ni Senior Clyde nung araw na namimili kami ng baril ko. Sabi nung mga nandoon ng araw na yun masyadong malaki at advance say kung yun ang gagamitin ko pero sabi ni Senior Clyde. Kakayanin ko ang gantong baril kaya hindi nila kinuha sa akin. Hirap at pagod ang dinanas ko doon sa training place na sinabi ni Don Marcelino at Senior Clyde. Nandoon ang halos malagutan ako ng hininga dahil sa pagod, uhaw at sunod-sunod na sparring. Madami akong peklat na natamo at hindi ko kinakahiya yun dahil hindi ako ganto katapang at kalakas ngayon kung hindi ko kinaya ang pinagdaanan ko. Isang itim na sasakyan ang pumutol sa pagbabalik tanaw ko dito sa balcony ng kwarto ko. Sino naman kaya ang dumating na iyon? Tanong ko sa aking tsipan. Di ko naman maiwasan na hindi titigan ang kotse na iyon dahil alam kong mamahalin at pangmarangya ang model. Pumarada na ito kaya naman inaantay ko na lang din na mabuksan iyon at makita kung sino ang nasa loob. Di naman nagtagal lumabas ang isang lalaking nakaitim na naka-navy blue t-shirt na nababalutan ng itim na leather jacket, itim na pants, itim na leather shoes. Clean cut din ang gupit ng buhok nito. Nakadagdag din ng lakas ng dating niyaong shades niya. Napansin ko na biglang nagsilapitan ang mga tauhan ni Don Marcelino at binabati siya, tanging-tangulang naman ang sinasagot niya. Tuluyan na silang pumasok sa loob ng mansion kasunod ang iba't ibang mga tauhan nito. Audi, let's eat. Rinig kong sigaw ng isang kasamahan namin kaya muling naputol ang pag-iisip ko. Coming. Balik kong sigaw di Tuiska tumayo at nag-ayos ng sarili. Bumaba ako ng dining area kung saan panigurado nandoon na si Don Marcelino at ang iba pang sabihin na nating nakakataas ang ranggo sa grupo na meron kami. Wala akong ranggo pero si Don Marcelino mismo ang nagsabing lagi akong sasabay sa kanya. Hindi ko pa man nabubuksan ang pintuan nakarinig na ko ng mga formal na usapan. Napabuga lang ako ng malalim na hinga dahil doon. Another boring dinner. Hinawakan ko na ang doorknob at inikat iyon, agad namang nabaling sa akin ang atensyon ng halos lahat maliban sa lalaking nasa tabi ni Don Marcelino. Siya yata ang lalaki kanina. Come here, Audi. Serve yourself, iha. Utos ng Don sa akin kaya naman tumabi ako sa kabilang gilid na upuan nito. Tahimik akong kumuha ng pagkain ko bago bulong si Benji sa akin na siyang katabi ko pala. Huwag kang kain kargador may bisita. Agad naman akong napalingon sa kanya. Tarantado to. Hindi naman ako kain kargador Kita ko naman sumilay ang malademonyo niyang ngiti nung nakita niya ang reaksyon ko. Magpasalamat siya at nasa hapagkainan kami dahil kung hindi baka tinutukan ko siya ng baril. To make it clear hindi lang ako ang babae sa grupo namin pero dahil si Don Marcelino ang may hawak sa akin, ako lang ang babaeng nakakasabay sa kanila sa pagkain. Muli kaming binalot ng katahimikan at tangin tunog lang ng mga kubyertos ang naririnig, kaya minsan mas gusto kong sumabay kumain Kuya Jazan dahil doon may kwentuhan at lahat mag-uusap.
Dito wala talaga. Naaga ng isang tikhim ang atensyon naming lahat. Agad kaming tumingin sa Don nang mapagtanto namin na sa kanya galing ang tikhim na yon. Many of you didn't know this gentle yet dangerous man beside me, kaya naman I like to introduce you my right hand. Pakilala niya pero hindi naman sinabi ang pangalan. Siya pala ang kanang kamay na sinasabi nito kanina. Hindi ko maiwasang silipin ang alaki na sinasabi ni Don Marcelino. Hindi siya tumitingin sa kahit na sino at pinagpapatuloy niya lang yung pagkain niya. Napayuko naman ako nang magangat siya ng tingin at nakita niyang nakatitig ako sa kanya. Nakakatakot. Ang lamig ng tingin niya. Parang kada titingin siya nagbubuga siya ng icicles na tatagos sa buto mo. Gentle yet dangerous. Parang dangerous lang to. Sayang ganda pa naman ang kulay ng mata niya. Go introduce yourself, utos ng Don sa kanya, kaya dahan-dahan niyang binabaong kubyertos niya, uminom ng tubig sabay punas ng bibig. Just call me Cold, pakilala nito at bumalik ulit sa kanyang pagkain. Walang nag-react sa amin, ang iba naman ay nagtinginan lang, kung iba naman alam na ata talaga nilang ganto itong lalaking ito kaya parang wala lang sa kanila. Napabilang naman ang tingin ko kay Don Marcelino dahil sa mahina niyang tawa. Si Cold lahat ang nag-aasikaso ng mga transakayan ko sa ibang bansa, siya ang namamahala ng mga grupo doon at iba pang negosyo. Minsan lamang siya umuwi dito sa Pilipinas para bumisita at magbigay ng report, saad ng Don sa amin. Si Cold din ang gumagawa ng training sa mga baguhan doon, siya ang may hawak ng mga baril, patalim at madami pang ibang malalakas na armas, biglang saad ni Benji. Kilala niya din pala ta. Akala ko naman hindi, wala man lang heads up na ibinigay sa akin itong lalaking ito. Madami pang sinabi sa amin ang ibang tao about sa kanya pero ang mismong si Cold ay walang sinabi. Di nagtagal na tapos kaming kumain, handa na akong bumalik sa aking silid para makapagpahinga nang tawagin ako ni Don Marcelino para samahan silang magtiyaan nitong si Cold na kasing lamig ng yelo sa Mount Everest. Dahil si Don Marcelino ang nag-utos kahit ayoko, sumama pa din ako sa kanila. Kung titignan mukha may lahi si Cold, he has a gray eyes, maputi din kasing puti ng mga Amerikano, tapos ang buhok niya parang mga Koreanong mayayamang mafia. Ganoon style kaya ang lakas makagwapo ng appearance niya, labi niya akala mo may inilalagay na lipstick pero totoong natural pagka-pink ng labi niya pati tangos ng yong niya. Nakakadagdag din ang appeal niya maliit niyang hikaw sa kaliwa niyang tenga. Malit lang yun pero ang ganda talaga. Mas lalo siyang gumagwa, stop staring at me, woman, naputol ang pagdi-describe ko sa kanya dahil narinig ko ang malaylo niyang boses. Malalim na sa sobrang lalim, nakakanginig ng katawan at nakakatindig balahibo. Sorry, ayun lang ang nasabi ko sabay tuon ng atensyon sa iniinom kong tsaa na hindi ko naman type. Yuck, her name is Audi, I want you to train her in all you know, lalo na sa mga baril, combat battle and hacking system pero is ka na dahil kailangan naming umuwi at alam kong may gagawin ka din, am I right? Saad ni Don Marcelino. Yes. I have something to do here but first, I need to talk to you. Sir, he said then look at me then raise his perfect brows. Alone, madiin niyang habol kaya para naman akong tinakasan ng kulay sa mukha at nahiya bigla. Tinignan din ako ni Don Marcelino at tinanguan, kaya naman tumayo ako at yumuko sa kanilang dalawa. Nakabusangot akong naglalakad paakyat, ngayon ko lang kasi napansin na napakasungit niya at doon sa kung paano niya ako tignan nung sinabi niya alone. Anong akala niya gusto ko doon? Buwisit, mayabang. Malakas na saad ko sabay maktol na umakyat pero nahinto din yun at ibinalak ko ang mukha ko sa seryoso dahil nakita ko si Christine na nakatingin sa akin habang nakataas ang ilay. Si Christine, nauna siya sa akin ng ilang biwan at bukod doon, matanda siya sa akin ng 4 na taon. Sa pagkakaalala ko, nakwento ng mga manang sa mansyon sa probinsya na siya ay binenta ng kanyang ina para magbigay aliw sa Don, naalala ko nakikita ko siyang lumalabas ng kwarto ng doon na maraming pula sa leeg niya. After ng 1 taon, nawala siya sa mansyon at napag-alaman kong ang katulad ko ay ipinadala siya sa training para maging kasapi sa grow up namin. Malaki amang inggit nito sa akin dahil pakiramdam niya na itsapwera siya nung dumating ako sa buhay ng Don. Nagpatuloy akong naglakad ng seryoso at lalagpasan ko na sana siya pero nahinto yun dahil nagsalita siya. Napakaswerte mo talaga, Audi.
Biruin mo, wala kang ranggo pero nakakasabay ka kumain sa mga nakatataas. Nakakalabas-pasok ka sa private living room ni Don Marcelino at lagi kang suportado ng Don. Ano bang gayuma ang ginamit mo? Lang beses ka bang nagpapaangkin sa Don at laging nasayo ang pabor? Usual nito at mariringgan kung nangungutya ang tono niya. Lagi na lang talaga tong babaeng to. Ats ka anong? Inaangkin. Hindi ako prostitute katulad niya para gawin yun. Gusto ko ipagtanggol ang Cheryl ko pero mas nangingibabaw ang inis ko kaya naman. Hindi lang talaga niya sarapan sa'yo ang amo natin kaya hindi ka na inulit pero sa akin natikman niya ang ikapitong langit kaya naman sa akin tumagal. Nakangising saad ko, elba kasi talaga pag fresh at hindi pinagsawaan, dagdag ko pa is ka naglakad ulit. Hindi ko na inintay yung sagot niya na bubuwisit ako. Hindi naman ako ginagawa ng kahalayan ng Don, sa totoo lang matagal na niyang gustong ipatawag sa akin ang salitang tito. Pero hindi ko ginagawa dahil bukod sa hindi naman kami magkamag-anak isa pa din akong katulong sa mansyon bayad utang lamang ako kaya ikinatanggi ko yun. Ako lang din talaga ang nakakapasok sa kwarto at private living room ng Don, maliban sa may mga ranggo. Noong una din akala ko inaabangan lamang talaga ang tamang edad ko para ipakasal sa matanda ngunit hindi daw yun ang intensyon sa akin ng Don kundi mahalagang bagay kung ano man iyon ay hindi ko alam at tanging si Don Marcelino lamang ang nakakaalam. Nakapasok ako sa aking kwarto at pabagsak na inihiga ang katawan ko sa malambot na kama. Kinuha ko ang phone ko at naisipan kong tawagan ang pamilya ko. Nakipag-usap lang ako kila mama at kinumusta sila. Masaya ako na kahit papaano ay nakakausap ko sila. Noon akala ko pag nandito na ako sa pudor ng Don, magiging mahurap ang buhay ko dahil sa dami ng gagawin ko pero hindi. Kundi tama si nanay, magiging maganda at maayos ang buhay ko, naging matapang at nakapag-aral ako. Mali man ang ginagawa ko na hindi ko akalain na magagawa ko pero nagpapasalamat ako dahil may natapos ako at kung sakali man na matapos etong gawain namin, may profession akong pagtutuunan ko ng pansin. Hindi ko man alam kung kailan kami magsasama-sama ulit nila nanay at least alam kong mangyayari iyon. Nakahiga na ako ng isang katok ang pumutol sa aking pagbabalak na matulog. Sino kaya ang hayop na gustong masaktan gamit ang mga kamao ko, saad ko sa sarili ko habang naglalakad papunta sa pintuan. Marahan kong inabot ang hawakan ng pintuan at binuksan iyon. Bumungad sa akin si Giovanni na nakangiti at bahagya pang kumaway. Did I wake you up? Tanong nito na parang nahihiya. Si Giovanni Lopez, isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Don Marcelino pagdating dito sa Manila. Dati din siyang katulad ko na ipinambayad sa utang, pinag-aral ng Don, tinuruan at inilagay sa posisyon sa grupong binuo nila. Guwapo ang binatang ito, makisig dahil sa mga training na ginagawa. Makinis ang balat pero may mga peklat na paniguradong dulot ng pakikipaglaban. Kung tutuusin, boyfriend material na siya dahil masayanin din ito, hindi ko naman maitatangi na may paghanga ako ng unti sa kanya. Pero syempre dahil hindi ko naman talaga alam pa ang gustong mangyari sa akin ni Don Marcelino. Kailangan kong pigilan kung ano itong nararamdaman ko sa ibang tao. Naputol ang pag-isip ko nang bigla itong tumikim at ngumiti. Sorry, hindi. Hindi pa naman ako tulog. Bakit pala? Tanong ko dito at bahagyang umiwas ng tingin. Nakarinig lang ako ng tawa sa kanya kaya napagtingin ulit ako. Pinapatawag ka ng Don, saad nito kaya bigla naman akong mas umayos nang marinig ko ang pangalan ni Don Marcelino. Just change my clothes. Baba na din ako. Saad ko dito at akmang isasara ang pinto. I'll wait for you then. Sabay na tayo pumunta doon, nakangiti niyang saad kaya naman tingwan ko siya habang nakangiti. Matapos kong magbihis ng simple itim na t-shirt at maong na hanggang tuhod, lumabas na din ako. Pinusod ko ang mahaba kong buhok habang sabay kaming naglakad ni Giovanni papunta sa private living room ng Don. Malayo pa lang kami napapansin kung marami ang pumapasok dito. Bakit parang hindi lang ako ang ipinatawag? Tanong ko dito. Mukhang may mahalagang sasabihin ang Don sa atin, saad niya kaya napatango na lang ako. Ano naman kaya Leon? Sabi Don Marcelino, bukas ng umaga ay uuwi na kami pero mukhang taliwas iyon sa mangyayari. Pagpasok namin, agad kong nakitang nakatingin sa akin si Christine sabay irap. Hindi ko na lang pinansin at nagpaalam na lang ako kay Giovanni na lalapit ako sa Don.
Audi, iha, come here, tawag sa akin ni Don Marcelino nang makita niya ako. Agad ko naman itong sinunod at mabilis na lumapit sa kanya. Bahagya akong umuko bilang respeto. Pinatawag niyo po ako. Usual ko dito na ikinatanggaw niya. Yes, hindi matutuloy ang plano nating pag-uwi sa lugar natin, Audi. You need to go with them, saad nito sa akin sabay tingin sa tao sa likod ko. You people will have a 3 warehouse to raid, si Cole na ang baalang magsabi sa inyo ng ibang details. He will be the one who leads you for this raid. Katulad noon, walang iiwan na kahit na sino lalo na pag nanlaban. Saad nito sa amin na ikinatanggaw naming lahat. Tumingin siya kay Cole na tahimik na nakaupo sa isang selya, leave them to you, bilin nito. Don't worry, sir. I'll take care of them buti don't want a burden in my group. Malamig na usual nito at bahagyang tumingin sa akin, I'm not a babysitter, habol niya pa. Halos umusok ang ilong ko sa sinabi niya dahil pakiramdam ko para sa akin iyon. Hindi ako pabigat at lalong hindi ako pat baby. Hindi ako alagin. Napatingin naman ako sa gawin nila Christine nang marinig ko itong tumawa ng mahina. Para akong tinakasan ng ulirat at agad kinuha ang baril sa tagilaran ko at itinutok iyon kay Cole. Wala akong pakialam kung sino siya o nandito si Don Marcelino. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. I'm not a baby for you to babysit. Madiing saad ko sa kanya. Tumayo ito na walang reaksyon, sabay hawak sa dulo ng baril na hawak ko. Really? Then shoot me, malamig na paghaamon nito. Walang pagdadalawang isip ko namang kinasa ang baril na hawak ko habang nakatutok sa dibdib niya. Handa na akong kalabitin ang gatilyo ng baril ko nang magsalita ang Don. Enough with that. Audi, will come with you tomorrow night. She's a good fighter and a shooter, she will never be a burden to you, Cole, saad nito. Hindi naman natinag ang tinginan namin ni Cole, kahit halos mag-yelo na ako sa malamig at seryosong tingin niya pinilit kong labanan iyon. Huwag kang mayabang, Audi. Baka mamaya mamatay ka niyan sa mission nat, hindi ko pinatapos ang sasabihin ni Christine at agad ko siyang pinutukan ng baril sa paa nang walang tingin. Isang impit ang narinig ko sa kanya. Hindi ako nag-abalang tignan kung nataman siya dahil alam kong may nataman ako. Audi, put that gun down, Leja, malumanay na utos ni Don Marcelino. Dahil hinyo siya sa ibaba para magamot ang paa niya, rinig kong utos nito. Katulad kanina wala pa ding reaksyon ang mukha ni Cole dahilan para mas magnitngit ang kalooban ko. Audi, put that gun down, kung ayaw ni Cole na sumama ka sa group niya, you can come with our group. Agad akong napatingin kay Giovanni sa sinabi niya pero dahil din doon agad na naaga ni Cole ang baril na hawak ko at ako na ngayon ang tinutukan niya ng baril sa sentido. Ang kaninang matapang na Audi ay napalitan ng takot dahil sa malamig na bagay na nakatutok sa ulo ko. Rule number 1, don't take your eyes off to your opponent, saad ni Tuis ka ikinasa ang baril. Oh God, will he shoot me? Dahil sa kaba, napapikit na lang ako dahil mukhang tutuluyan ako nitong lalaking malamig na ito. Napadilat ako at sinabihan ng pegtad ng makarinig ako ng putok ng baril. Hindi niya ako binaril pero ipinutok niya sa harap ko, sa paanan ko. Binalingan ko siya ng tingin at katulad kanina ganun pa din ang mukha niya. Walang ekspresyon. Siya mismo ang nagbalik ng baril ko sa tagiliran ko at pagkatapos noon ay muli siyang umupo na parang walang nangyari. Agad akong nilapitan ni Giovanni at hinayla palayo kay Cole. Nakatulala ako doon at parang nawala sa ulirat. Kung wala lang dito si Don Marcelino, baka binaril na niya ako sa ulo. Enough with that petty. Pagplanuhan niyo kung paano kikilos bukas. Mauuna na akong magpahinga. Balitaan niyo ako, saad ni Don Marcelino bago naglakad papuntang pintuan at lumabas. Matagal na katahimikan ang nagkaroon bago mismong si Cole ang nagsalita. Tumayo ito at pumunta sa lamesa kung nasaan ang sketch ng lugar na balak naming pasukin bukas. Hindi ako nagsasalita at nakikinig lang sa malamig at nakakakilabot na boses ni Cole. Wala rin talaga siyang ekspresyon na ipinapakita. Hindi ko alam pero bigla akong natakot sa kanya. Igrinupo kami at si Giovanni na ang nagsabi na sa kanya ako sasama. Bago matapos ang maghiwa-hiwalay nagpauling bilin si Cole. Tomorrow, just don't die, saad nito at isa-isa kaming tinignan.
Agad akong nag-iwas nang magtama ang paningin namin. I won't. Papatunayan ko iyon sa'yo, Mr. Kolb. Makikita mo. Isang kinabukasan, maaga akong gumising para mag-rehearsal at mag-training sa lahat ng aspeto ng mga nalalaman ko. From close combat, secondary weapon, lethal weapon, far range, close range and even sniper, lahat sinanay ko para may mapatunayan sa lalaking ang pangalan ay Kolb. Hindi ako mamatay ngayon. Habang nakatutok ang baril kong hawak sa isa sa mga puno na mahigit kumulang 10 metro ang layo sa akin. May nagsalita, sobrang seryoso mo naman, alam mo bang halos maduraj ang buto ni Christine dahil sa tama ng baril mo, agad kong nilingon si Benji na nakatayo sa gilid ko. Tinignan ko siya sa mata iska kinalabot ang katilyo ng baril na hawak ko. Mukha ba akong may pake sa sinabi mo? Tanong ko sa kanya na ikinatawa niya. Sabi ko nga wala natatawang saad nito at umakbay sa akin. Nabalitaan ko, nagkabangga kayo ni Kolb kagabi sa pagpupulong. Pag-iba nito sa usapan. Dahil naman sa kanyang tinuran, bigla naman nag-flashback sa aking isipan ang nangyari lalo na doon sa part na pinutukan niya ako ng baril sa paanan ko. That jerk. Siya ang nauna. Paringgan ba naman akong pabigat? Single king kwento sa kanya na ikinatawa lang nito, ikaw naman. Alam mo naman na hindi yun totoo, nagpadala ka na naman sa damdamin mo. Hindi ba bilin sa atin ni Don Marcelino na laging wag magpapadala sa bug zone ng damdamin? Hayaan mo na lang iyon si Kolb. Mabait naman iyon lahit mas malamig pa siya sa yelo, biro nito pero hindi ako natawa at naalala lang aying sinabi sa amin ng Don. May tama nga siya, nagpadala na naman ako sa bug zone ng damdamin ko. Hihingi na lang ako ng paumanhin sa Don pero hindi sa lalaking yelo. Saad ko na ikinatawa niya. Ayan nga ang dapat mong gawin, pero bago iyon. Maglinis ka na at sabay na tayo kumain ng agahan. Mamili ka na din ng baril at secondary weapon mo mamaya pagkatapos natin, ang iba ang nakapili na pero syempre dahil malakas ka sa akin, tinabi ko ang magagandang klaseng baril para sa inyo ni Kolb, sad nito na ikinangiti ko. Bilin sa akin ng Don na wag masyadong maging malapit sa mga kasama namin dahil hindi may iwasang magkaroon ng trade-off pero pagdating kay Benji, he allowed me to be friends with this guy. Sabay kaming bumaba at sinabi niyang iintayin na lamang niya ako sa dining. Mabilis akong naligo at nag-ayos ng sarili. Suot ang e-time na sando, isang maong pants at puting tsinelas, bumaba ako para kumain ng agahan. Magaan ang pakiramdam ko dahil nakapag-ensayo ako. Nakangiti akong pumasok ng dining pero agad ding naglaho nang makita ko ang lalaking yelo. He's simply talking to Benji na seryoso lang din na naghahanda ng pagkain naming dalawa. Tumingin sa akin si Benji nang maramdaman niya ang presensya ko. Bilis oy! Gutom na ko, saad nito at umupo sa tabi ni Kolb. Naglakad lang naman ako sa kabilang side at doon naupo sa tapat ni Benji. Habang nag-uusap sila about sa mga gamit na dapat ihanda ni Benji, mga pabaon kong baga. Ako naman ay tahimik lang na kumakain at umilnom ng kape na siyang inihanda nitong kaibigan ko. Halos mamatay naman ako nang ituro ako ni Benji kay Yellow I mean Kolb pala. Eto si Audil magaling na sniper to, siya kaya nagamit ng mga ipinadala mong sniper gun dito. Siya pinagamit ko kasi maalam siya doon, though she's also good at close range at combat battle. Mas, mapagkakatiwalaan nga lang siya sa snipang, pupusto ko isang daliri niya. Saad nito sabay subo ng kaning nasa kutsara niya, isa hindi ko naman alintana ang tingin ni Kolb sa amin nang batuhin ko ng baso itong si Benji na natama naman sa gusto kong tamaan, pero imbis na magalit ay natawa lamang siya. Sinaman ko siya ng tingin oro parang wala lang talaga sa kanya iyon. Tarantado talaga ang hayop na ito. Ibinenta ako. Bumalik sila sa pag-uusap ng seryoso nang matapos naming magtalo ni Benji gamit ang mga tingin. Habang ako bumalik sa pagkain. Napatingin naman ako kay Kolb nang magsalita ito at alam kong ako ang kinakausap niya. You will be the sniper later, woman. Prepare yourself. Ayoko ng palpak sa gawin, saad ni Kolb bago tumayo at lumabas ng dining. Nakita mong kasimpatikuhan ng lalaking yelo na iyon. Arg! Nakakainis talaga. Gusto ko siyang chop-chopin tapos isa ko. Gigil na saad ko na may kasama pang aksyon kaya tawa ng tawa so Benji. Mabait si Kolb, mas mabait pa siya sa mga taong akala natin mabait. Trust me, Audi?
natatawang saad niya sabay subo sa pagkain niya. Natapos kaming kumain kaya naman nagpunta kami sa underground kung nasaan nandoon ang sangkwaryo ni Benji. Ang mga baril at iba pang mga kagamitan na lagi naming ginagamit. Pumasok kami sa pingkadulo at itim na pintuan matapos niyang pumindot sa kung saan. Pagpasok namin, hindi na ako nagulat na tumambad sa amin ang mga dekalibremang baril na mukhang kakadating lamang dito sa mansion. Pumili ka ng baril na sa tingin mo kayang-kaya mo at syempre malakas na parang ikaw, saad nito at inabot sa akin ang isang baging knife. Kayang gumilit ng leeg kahit dikit lang, saad niya na may ngisi sa mga labi. Kinuha ko iyon at pinagmasdan ang bawat talam ng kutsilyong ibinigay niya akin. Isang ngiti ang sumilay sa akin at tumingin kanya. Kaya din ba nitong gumilit ng leeg lahit pa yelo ang tao? Tanong ko, gago, hindi mo pwedeng galawin si Cole. Baka unahan ka noon, hindi mo siya kilala, Audi. Natatawang banta nito. Matapos naming pumili, lumabas na kami. Kasama ang mga pinili kong baril pati ang accessories nito. Ouds! Bumalik kang buhay, seryosong saad ni Benji bago kami maghiwalay ng landas. Lagi niyang sinasabi sa akin iyon tuwing may raid kaming ginagawa. 2 oras bago kami umalis, muli kaming nagpulong. Nakasuot lang ako ng all black. Itim na sando na pinatungan ng isang team na jacket, black pants at black boots. Ipinusod ko ang buhok ko at may nakatago din akong face mask na black sa bulsa para pangtikim sa aking mukha. All of you. Come back alive. Bili ni Don Marcelino sa amin na siyang tinanguan namin. Naghahanda na kami sa pag-alis nang tawagin ako ng Don. Audi, go back alive. Nagintay ang pamilya mo sa iyo, saad nito. Makakaasa po kayo, Don Marcelino, saad ko bago yumuko at magpaalam sa kanya. 2 puting van ang gamit namin papunta sa warehouse na ire-raid namin. Habang nasa biyahe, inihahanda namin ang mga patalim, granada at balang kakailanganin namin. Miski akong sniper ay naghahanda ng mga gamit ko. May kanya-kanya din kaming suot na earpiece para naman marinig namin ang bawat isa lalo na ako dahil isa ako sa nasa taas. Nasa isang mataas na puno ako at nakatago habang binabatayan ang bawat kilos ng mga kalaban pati ng mga kasama namin. Gio, 3 o'clock. 4 men, banta ko dito kaya naman tumigil SILA. Sa likod ayaw nila dumaan, ako bahala sa 2, saad ko mabilis naman nilang ginawa iyon at katulad ng sinabi ko, agad kong pinatumba ang 2 at sila naman ang bahala pa sa 2. Nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad hanggang sa nakarinig ako ng kalusko sa gubat kung nasaan ako nakapwesto. Tahimik akong makiramdam at hindi naman ako nagkamali, may 4 na lalaking nandito at nag-iikot, mukhang daily routine nila ito kaya naman. Tumahimik ako at hindi gumawa ng kahit anong ingay. Audi, check if there's an enemy in the perimeter area. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan nung narinig ko ang boses ni Cold at binanggit niya ang pangalan ko. Malalim at paos ang boses niya, Kent. There's an enemy in my position, 4 men, bulong kong saad sa earpiece ko. Damn it, don't move. Balik nito. Segundo lang nakarinig ako ng palitan ng putukan kaya naman ang 4 na lalaking armado ay mabilis na tumakbo papuntang warehouse. As soon as they gone, I position myself again at sinuportahan ang mga kasama ko na nandoon sa warehouse. I'll find all of their snipers now. Madiing utos ng lalaking yellow. Kopyal madiing saad ko din sa kanya. Ganoon ang ginawa ko at ilang mga snipers ang nabaril ko at tinapos ang buhay para sa mga kasama ko. Sa sobrang focus ko sa hindi ko namalayan na may kasama na pala akong nakabantay sa galaw ko. Huli na para lumaban dahil naramdaman ko na ang malamig bagay sa akin sentido. Don't move, MS Sniper. Kung ayaw mong kumalat ang utak mo sa punong ito, banta ng nasa kaliwa ko na nakatutok sa sentido ko ang dulo ng baril na hawak nito. Ouds! Don't do anything, papunta na ako. Rinig kong saad ni Gio pero hindi ako sumagot dahil alam kong pag ginawa ko iyon ay katapusan ko na. Nakatutok ang baril nilang 2 sa akin habang pababa kami ng puno. Bitbit ng isang kasama nito ang baril ko habang naglalakad kami papuntang warehouse nila. Nasa gitna kami ng gubat nang biglang bumagsak ang lalaking hawak sa akin. Gulat man ako sa nangyari, naging oportunidad iyon para makuha ko ang kutsilyong ibinigay sa akin ni Benji kanina.
Pinaikutan ko ito at sinakaw sa leeg, itinutok ko ang kutsilyong hawak ko at katulad ng sinabi ni Benji, idinikit ko lang sa litid na nakakonekta sa pulso nito at wala pang 1 minuto. Naramdaman ko na ang pagkawala nito ng buhay pati ang dugo nitong umaagos sa kamay ko pati sa katawan niya. Binitawan ko ito at hinayaang bumagsak sa gubat. Tinignan ki ang kaninang may hawak sa akin at nakita kong solid ang tama nito sa sentido. Naliligi na din ito sa sarili niyang dugo. Inilibot ko ang paningin ko pero wala kaong nakitang ibang tao. Sinong may gawa nito? Naputol ang pag-iisip ko nang marinig ko ang boses ni Gio, kasunod ng mga kasama namin, agad nilang tinignan ang 2 lalaking nakahandusay sa lapag na naliligo sa dugo nila. Magsasalita pa sana siya pero hindi na natuloy dahil nagsalita si Cole. "Let's go. Our mission here is done." Expressionless na saad nito at nauna pang maglakad sa amin, buong biyahe akong tahimik at nag-isip sa nangyari. Bakit pakiramdam ko, masyadong alam ang pwesto ko? Pakiramdam ko, may nanlaglag sa pwesto ko kaya nalaman nila iyon. At sinong bumaril sa lalaking nakahawak sa akin? Nakarating kami ng mansion at hindi man lahat dahil may mga nawala sa main pero bilang lang sa daliri. Sinalubong ako ni Benji na nagtataka sa itsura ko. Kita ko naman ang kaba sa mukha niya nang makita niya na may dugo ang kamay ko. "May tama ka," nag-aalalang tanong nito. Umiling lang ako at tumingin sa mga kasama ko kanina. Napadaan ang tingin ko kay Cole na hindi man lang mababakasan ng pagkapagod o pagkabalisa sa nangyari. Ako kasi kahit halos lagi na namin itong ginagawa, nababalisa pa din ako lalo na at alam kong nakakapatay ako ng tao. Mabilis akong lumapit dito at hinawakan ito sa braso. Niligan niya ako na nakataas ang kilay, ang ganda talaga ng mata niyang abo. "What?" Malamig na tanong nito kaya naputol ang pagtitig ko kasabay ng pagbitaw ko sa braso niya. "Salamat, saad ko dito. Hindi ko alam pero malakas ang kutob kung siya ang may gawa noon." Hindi ito nagsalita at umalis na lang sa harap ko, pero huminto ito saglit at nagsalita. Rule number 2. Don't trust those people around you. Rule number 3. Don't let your guard down. Mahinang saad nito pero malinaw sa pandinig ko lahat. Tomorrow, 5:30 a.m. Underground Combat Training Room, I'll wait for you there. 10 laps per 1 minute late, dagdag nito habang naglalakad na. Ano daw? Umpisa na ng training mo kay Cole, good luck. Maligo ka na. Kadiri ang amoy mo. Bilang saad ni Benji sa gilid ko. Training ko kay Cole. Dapat ba akong kabahan? Chapter 2. You are 5 minutes late. Mahinahon at malamig na tura nito habang nililinas ang baril na hawak niya. Mahinahon naman ang pagkakasabi niya pero pakiramdam ko, katapusan na ng buhay ko. Na-late kasi ako ng gising dahil anong oras na ako nakatulog kakaisip ng mga pwedeng training ko. Papahirapan niya ba ako o magiging brutal ba siya sa akin? What are you looking at me? Start running, woman. Since you are 5 minutes late, 50 laps. Saad nito at binalingan ako ng tingin na halos ikanginig ng katawan ko. Matapang naman ako pero babae pa din ako at nakakatakot ang titig niya. Inayos ko yung buhok ko at damit ko habang naglalakad papunta sa umpisa ng tatakbuhan ko. 50 laps. Sinong tao ang kakayanin ang 50 laps? Nagawa na ba niya yun para sabihan ako ng ganun? Suck. Ikaw naman kasi Audilida, bakit late ka na nagising? Tatakbo ka ba o tatangga ka na lang dyan? Tatakbo na, tugon ko at mabilis na tumakbo para makalayo sa yelong boses ng lalaking pinaglihi ata sa North Pole ng nanay niya. Suck. Halos habulin ko na ang hinga ko nang matapos ko ang 50 laps na parusa ko sa pagkalate ko. Kanina pa ako hinihingal at sinubukan kong magpahinga pero ang buwisit na cold na itol tinutukan ako ng baril at sinabing hindi daw pwede magpahinga. Mabilis akong naupo at kinuha ko ang tubig ko nang makalapit ako kung saan naroon ito. Nangangalahati pa lamang ako nang makarinig ako ng putok ng baril kasabay ng pagkaubos ng tubig ko. Hindi dahil naubos ko sa pag-inom kundi dahil natapos ito dahil kay Cole. Binaril niya ang tumbler ko. Who said that you can drink water?
Walang emosyon na tanong nito kaya pinanlakihan ko siya ng mata. Hindi ako makapagsalita dahil sa hingal ko pero pinakita ko na masama ang loob ko sa ginawa niya. Hayop na ito. Papatayin yata ako sa uhaw. Stand up. Assemble that guns. That will be your arrest. Saad nito tapos tumalikod at pumunta sa isang lamesa na panigurado ay naglalaman ng mga baril na sinasabi niyang aayusin ko. Huminga ako ng malalim at pilit, kinakatma ang sarili ko. Tumayo ako at bahagyang pinagpag ang itim kong basang leggings at nagpunta sa lamesa kung saan naroon si Cole. Iba't ibang klaseng parts ng baril ang nandoon at hindi lang basta nandoon. Nakakalat ang mga bahagi ng mga baril. Anota, inis na tanong ko dahil hind ko na mapigilan. Papahirapan ata talaga akong hayop na lalaking ito. Assemble those guns in front of you using these scattered parts. Siguro naman alam mo kung ano ang mga bahagi ng mga iyan, sa aknito at ngayon ko lang na-realize na nagtatagalog pala siya. Ganda ng accent ng Tagalog niya. Ay, ano ba naman iyan? Bakit iyon pa ang naisip ko? Papahirapan lang naman niya ako. Alam ko naman ba't pinahihirapan mo talaga ako. Pagkatapos mo akong parusahan ng 50 laps, hindi pa inumin ng tubig, bibigyan mo ako ng ganitong gawain. Akala ko ba rest? Usual ko na mababakasan ng pagkainis. Mas nabubwisit ako kasi wala man lang siyang reaksyon. Mukha niya, done with your tantrums. Tanong nito pero hindi ko siya sinagot at umirap lang. Tantrums. Hindi tantrums iyon. Napaka ng lalaking yelo na ito. Binalik ko ang tingin sa kanya dahil hindi na siya nagsalita pa pero laging gulat ko nang nakatalikod na ito at kampanteng naglalakad paalis dito sa training room. Bago pa ako makapagtanong, magsalita na ito habang nakatalikod. Get back to me if you're done with your tantrums and complaints. Ayoko sa mareklamo, saad Knight. Sasagutin ko sana siya pero huli na dahil nakalabas na siya kaya ang tanging nagawa ko lang ay sumigaw. Buwisit, inis kong sigawis ka isa-isang ikinabot ang mga parte ng baril na nakakalat doon. Aaminin kong medyo nahirapan ako sa paghahanap ng mga parte ng baril na nakahain sa harap ko kanina pero dahil determinado at gusto kong ipahiya ang buwisit na yelo na iyon, hindi ko ininda at pilit kong binuo ang mga baril na iniwan niya. Ipapakita ko sa kanya na kaya ko. Matapos kong ikabit lahat ng baril, naghanap ako ng isang bag na pwedeng paglagyan ng mga iyon at inilagay ang mga baril doon. Tumingin ako sa orasan at nakita kong halos 2 oras din ang itinagal ko dito sa training room para doon sa mga baril na iyon. Buwisit talaga yung yelo na iyon. Ouch! Ano yang hawak mo? Bakit nakasabit iyang AK-47 sa balikat mo? Hoy! Anong gagawin mo? Gulat na tanong ni Benji nang makita niya akong paakyat ng first floor ng mansion. Dahil hindi kasya ang mga baril, sinabit ko ang isa sa balikat ko at binitbit. Nakita mo ang lalaking kamag-anak ni Elsa? Gigil na tanong ko sa kanya. Mukha namang nagtataka siya sa tanong ko habang patuloy pa din na sumasabay sa paglalakad ko. Kamag-anak ni Elsa, sino iyon? Tanong nito, sino pa? Tandang padamdam. Edi si Cole. Senggal kong sadget sa kanya. Nasa dining, kumakain na, kaya nga kita pinuntahan doon kasi akala ko tapos na kayo, yayayain sana kitang kumain. Saad nito pero hindi ko na pinakinggan ang iba at mabilis na nagtungo sa diging. Walang katok-katik akong pumasok sa loob ng dining at nakita kong nandoon si Cole, Giovanni at si Don Marcelino. Tumingin sa akin si Don Marcelino at Giovanni na nagtataka, marahil sa itsura ko. Yumuko lang muna ako sa kanila bago mabilis na lumapit sa lalaking hindi man lang ako tinapunan ng tingin at patuloy na kumakain. Pabagsak kong binaba yung hawak kong AK-47 sa gilid niya at katulad kanina wala pa din siyang reaksyon. Kaya naman sa sobrang inis ko dahil inuubos niya ang pasensya ko. Binanabo ko yung bag na pinaglalagyan ko ng baril sa lamesa at binuksan iyon. Eto na ang mga baril na pinapaayos mo, Boss Cole. Gigil na saad ko is kabinaliktad ang bag at doon nagsilaglagan ang mga maliliit na baril na nagkasaya sa bag. Halo-halo iyon at wala na akong paki kung ano ang mga tawag doon. Itinapon ko sa gilid niya ang bag at tumalikod na dahil hindi ko na kayang pakitunguan ang napakayabang na lalaki na ito. Malapit na ako sa pintuan kung saan nakatayo si Benji na nakangiwi sa akin nang magsalita si Cole. It took you 1 hour, 46 minutes and 43 seconds to assemble all of them, you need to practice more,
saad nito kaya hindi makapaniwalang hinarap ko siya. Mabilis kong kinuha ang baril sa tagiliran ni Benji at walang sabing ipinutok ayon sa kamay ni Cole na hindi umiwas kaya naman tumagas ang dugo doon. "You're testing my not so long patience, Mr. Cole." Galit na saad ko at ibinagsak ang baril sa lamesa at lumabas ng dining. Nas agad na talaga ako ng gusto at wala na akong pakikung parusahan pa ako ni Don Marcelino. "We need to stick to each other. Let's go back to the mansion together. Is that clear?" Sigaw ni Giovanni sa amin habang nakasakay kami sa itim na van patungo sa isa na naman warehouse na ire-raid namin. Katulad nung nakaraan, sniper ulit ako at kailangan kong umakyat sa pinakamataas ng building malapit sa warehouse. Huminga ako ng malalim at binalingan si Cole na tahimik na inaayos ang baril niya. Tinignan ko yung kamay niya na may gloves at alam kong sa likod noon may bendang nakabalot sa sugat na ginawa ko. 3 araw na din ang makalipas nang maubos ang pasensya ko sa kanya. Ilang oras nga lang matapos noon, ay pinatawag ako ni Don Marcelino at pinagalitan. Pinarusahan din ako nito, hindi naman mahirap dahil sanay naman ako sa parusang ibinibigay niya sa akin. Matapos nga noon sinabing meron ulit kaming misyon na dapat gawin at eto na nga iyon. "Audi, be ready. Malapit ka nang bumaba." Agaw atensyon sa akin ni Giovanni kaya naman bumalik ako sa pag-aayos at pagkondisyon sa sarili ko. Makalipas ang higit sa kalahating oras, nakarating kami sa dapat kong babaan kaya naman mabilis at tahimik akong kumlos, bitbit ang baril na gagamitin ko bumaba ako. Careful. Dahil sa pagmamadali ko, hindi ko na inabala ang sarili para tignan kung sino ang nagsabi noon. Agad din silang umalis at nagtungo sa warehouse. Tahimik akong nakapasok sa building na pupwestuhan ko nang may nakita akong 3 taong tingin ko ay nag-aabang sa amin. They are also have the same gun apat like mine. Agad kong hinugot ang 45 caliber kong baril at nilagyan ng silencer. Tahimik akong pumunta sa isa sa mga kwartong tanaw ang mga anino nila. Isa ito sa mga tinuro sa amin, ang kumilos sa dilim at tanging anino o kaluskos lang ang dapat na marinig. Hindi ako makapagbigay ng warning kila Giovanni dahil alam kong maririnig akin ng mga kalaban namin. Huminga ako ng malalim at tumingin sa tutok ng baril ko. Nang makita kong gumalaw ang isa pa kanan agad kong kinalabot ang gatilyo ng baril na hawak ko at kitang-kita ko ang pagkabahala ng mga kasama niya nang bumagsak ang ulo nito. Hindi ko na pinatagal at agad kong sinundan ng isa pang pagkalabit para muling bumasag ang isa. Tang ina. Gigil na saad ng huling natitra sabay kuha ng baril nito sa tagiliran niya. +15, bonus hindi niya alam kung saan galing ang bala kaya naman para mapanatag siya at tumigil na siya sa pag-iisip. Ibinigay ko sa kanya ang pangatlong bala ng hawak kong baril. Kasabay ng pagbagsak niya ang pagtayo ko at pagkausap sa mga kasama ko. Set up. Alam nilang lulusab tayo. Gugil na saad ko at mabilis na pumunta sa baril na nakahanda para sana sa amin. Agad akong gamapa at hindi inalintana ang mga katawan na wala ng buhay sa tabi ko. Sumilip ako sa X4 scope na nakalagay sa sniper gun na nakaset up at kitang-kita ko ang mga kasama kong naghahanda sa paglusob. Audi, back to original plan. Cover US. Mading utos ni Cole. Pero na-set up tayo. Sa kaliwa mo. Sigaw ko at agad na binaril ang 2 sa 3 papalapit sa kanila. Just listen to my order. Now. Cover US. Gigil na saad nito. Kitang-kita ko na tinanggal niya ang earpiece niya at lumakad pasugod kasunod ang mga kasama namin. Katulad ng original na plano namin, ako ang nag-cover sa kanila sa lahat ng nakaset up. Naging abala ako sa lahat ng sasalubong sa kanila at hindi ko na nakita ang iba. Matapos kong patahimikin ang lahat ng nasa harap nila, isa-isa ko silang tinignan at doon ko napagtanto na wala si Cole sa grupo namin. Tumayo ako at nagbalak na lumipat sa kabilang kwarto nang may makita akong isang figure. Agad akong nagtago at inihanda ang baril ko. Agad na bumungad sa akin ang dulo ng baril ng isang babaeng tingin ko ay kasama ng kabilang kampo. Hindi niya alam nandito ako dahil kung alam niya iyon, kanina pa niya pa pinutok ang baril na hawak niya. Tuluyan siyang nakapasok sa kwarto kung nasaan ang mga kasama niya at ako naman ay dahan-daang lumakad palabas. Tahimik lang ang naging galaw ko at muli akong nagpunta sa kabilang kwarto kung saan ako nakapwesto kanina. Muli kong itinutok ang baril ko sa direksyon ng babae.
Nakasentro na ito at handa ng iputok, ngunit natigil iyon nang makita ko ang isa pang figure ng tao, lalaki ito panigurado. Nagkita sila at parang nag-usap. Mahina lang iyon at hindi ko marinig pero isa lang ang nahihinala ko, may traidor sa grupo namin. Napaigtad ako ng makarinig ako ng putok ng baril at nakita ko na lang ang figure ng babae na bumagsak sa sahig. Pilit kong itinago sa corner ng silid ang sarili ko para hindi ako makita. Gusto kong umuwi sa bahay namin, kila mama. Naging tahimik sa paligid kaya naman muli kung tumayo at tinignan kung nandoon pa ang traidor pero wala na. Mabilis ang kilos kong lumabas ng building para pumunta sa mga kasama ko. Inihanda ko ang mga amo na dala ko para sa baril na gamit ko. Kinapa ko din ang kutsilyong ibinigay sa akin ni Benji nung nakaraan. Nang masiguro kong handa na akong lumaban, ipinagpatuloy ko ang paglalakad, lahat ng madaanan kong kalaban ay binabaril o kaya ay giniglitan ko agad sa leeg. Nang makarating ako sa pwesto ng grupo ko, hinanap ko sila dahil paniguradong nasa paligid lang sila. Hindi naman ako nagkamali dahil ilang minuto lang akong nakabantay sa van namin. Nagsidatingan sila ngunit may 2 tao akong hinahanap at wala sila rito. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong bumalik si Giovanni gamit ang daan na tinahak nila kanina. Sa di naman kalayuan natanong ko ang isang lalaking ayokong paghinalaan pero tugma sa plura niya ang nandoon kanina sa building. Naglalakad siya na parang normal na tao at hindi man lang nababahala sa maaaring mangyari dahil na-set up kami. Let's go, our mission is done here, saad nito nang makarating siya sa amin. Naunang sumakay ang mga kasama namin bago .sigio, paakay na sana ako nang may makita akong kumikinang sa di kalayuan. Agad kong itinulak si Cole patalikod at ako naman ay nagtago sa kabilang puno. Isang putok ng baril ang nagkumpirma sa hinala ko na laser ang kumikinang na iyon. Stay here, likutan ko, cover me. Rinig kong sigaw ni Cole kahit pinaghihinalaan ko siya sumunod pa din ako sa kanya at ginawa ko ang sinabi niya hanggang sa nawala siya at nakarinig na lang ako ng putok ng baril. Agad akong pumasok sa loob ng van nang makita ko pabalik na siya. Tahimik ako buong biyahe namin dahil sa mga nalaman ko at sa taong pinaghihinalaan ko. Paano kung kaya umiwi si Cole dito ay para traidorin kami? Paano kung siya ang nag-set up sa amin? Sino ba talaga si Cole? Katulad noon, sinalubong ako agad ni Benji at tinignan kung may mga tama ako. Umiling lang ako at nagdirdiretso sa kwarto ko. Hindi dapat ako magpahalata na may nalaman ako o na may pinaghihinalaan ako dahil matatapos ang buhay ko pag ginawa ko iyon. Kailangan ko pang umuwi sa bahay namin, inaantay pa ako panigurado ni Mama. Kumusta? Balita ko tuloy na pagbalik niyo sa probinsya sa susunod na araw rinig kong usual ni Benji. Oo, sabi ni Don Marcelino kailangan naming umuwi doon dahil marami siyang ipapaanay sa akin. Hindi ko naman alam kung ano yun, tugon ko habang hawak ang kutsilyong binigay niya sa akin. Napagpasyahan na kasi ng Don na umuwi na kami ng probinsya dahil tapos na din naman ang mission na ginagawa namin dito. Nar-aid na namin lahat ng mga warehouse ng mga kalaban sa negosyo ng Don kaya naman pwede na kaming umuwi. Namimiss ko na din sila mama at mga kapatid ko. Kumusta naman ang training mo kay Cole? Tanong nito kaya naman natigilan ako at napatingin sa tanawing tanaw dito sa veranda ng kwarto ko. Hindi pa din mawala sa isip ko ang paghihinala ko kay Cole, minsan na din akong nagtanong kung kilala ba talaga ng iba si Cole pero ang tanging nakuha ko lang na sagot ay siya ang pinagkakatiwalaan ng Don pagdating sa negosyong illegal sa ibang bansa. Walang nakakaalam ng ibang identity niya kaya naman hindi ko alam kung kakampi ba siya o kalabap basta ang alam ko lang naghihinala ako sa kanya at may tendency na kalaban siya, pero meron sa loob ko na nagsasabing hindi siya kalaban. About naman sa training ko sa kanya. Matapos ang raid namin na mukhang na-set up kami. Bumalik kaming dalawa sa pagte-training niya sa akin. Walang pinagbago. Harsh pa din siya at talaga namang walang palya ang parusa. Feeling ko nga maskulado na ako dahil sa pinapagawa niya sa akin. Ayun, macho na ako dahil sa ginagawa namin, pero mukhang mahihinto iyon dahil uuwi na nga kami, tugon ko na ikinatango niya lang. Panandaliaan kaming natahimik at dinamalang ang simoy ng hangin. Audi, mag-ingat ka pati ang pamilya mo, ingatan mo, biglang saad nito kaya naman napatingin ako, anong sinasabi mo? Tanong ko dito pero umiling lang siya. Wala, gusto ko lang na mag-ingat ka,
Kayo, dahil sa trabaho natin, kaakibat nito ang kamatayan, kaya hindi natin masisisi si Cold na hindi nagbibigay ng ibang info dahil sa trabaho na ito, tugon niya. Naririnig kong naghahanap ka ng info about sa totoong identity ni Cold, pero wag mo nang gawin dahil wala kang mapapala, dagdag pa nito. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin kay Benji o kung mapagkakatiwalaan ko ba siya kaya naman sasarilinin ko muna. Gusto ko lang naman, alamin kung sino talaga siya, tugon ko at bahagyang napairap nang makita ko ang labi niya na nakangisi at ng asar. Bakit type mo si Cold? Ay, si Adelaida pumapag-ibig. Biro nito sabay tusok sa aking tagiliran. Isa lang siya sa nakakaalam ng totoong pangalan ko. Ewan ko paano niya nalaman pero bigla na lang isang araw, tinawag niya akong Adelaida. Pero dahil sinabi niya bigla namang nag-init ang mukha ko pati ang ulo ko. Hindi naman kasi ako tanga para hindi mapangalanan ng minsang pagbilis ng puso ko sa tuwing lalapat ang mga mata ni Cold sa akin. Yung pakiramdam na parang siya lang ang nakikita sa paligid pero pilit kong pinipigilan iyon dahil pakiramdam ko kalaban siya. Ewan ko sa'yo. Ang bakla mo doon. Saad ko tapos ay tumayo. Kain tayo. Nagugutom ako, baka tapos na sila doon sa baba, yaya ko dito. Kumakain kasi yung mga may rangkang doon, niyaya na kami kanina kaso umayaw ako, kaya sinabi nito na sa akin na lang daw siya sasabay. Dapat nga kasama itong si Benji dahil gaganto-ganto lang ito pero mataas ito sa grupo namin. Tara, sagot niya at sabay na kaming lumakad palabas ng kwarto ko. Wow, Benj, natikman mo na din si Audi. Kaya pala malakas ang kapit. Lahat ng gusto may rangkang, iba talaga pag malandi, bungad sa amin ni Christine na iika-ika pa din sa paglalakad. Huwag kang mag-alala, Christine. Mas masarap ka pa din naman kesa kay Audi. Kaso mas mabango siya sa'yo, kaya next time bago ka bumuka ka sa mukha ko, maghuhugas ka ha, nakangising saad ni Benji at inakbayan pa ako para mas abay sa paglalakad. Pigil tawa naman akong nagpatyanod dahil ang mukha ni Christine, halos hindi may pinta. Ang G***go din nitong si Benj. Totoo bang mabaho ang kanya? Natatawang tanong ko dito kay Benj na bumitaw na sa pagkakaakbay niya. Hanam, amoy bagoong na pangatlong init tapos na kulab, natatawang tugon niya kaya nahampa ko siya. Ang baboy mo, Benj. Tapos tinikman mo, Kadiril, saad ko at umarte pang kinikilabutan. Paborito ko ang bagoong lalo na pag iniinit. Tugon niya sabay malakas na tumawa dahil sa itsura ko at may pa-dual-dual pang kasama. Apakababoy mo, senggal ko dito sabay hampas sa kanya. Naglakad na kami pareho habang tinatawanan niya pa din ako. Pababa na kami ng hagdan ng pareho naming nakita si Cold na paakyat habang nakatutok sa phone niya. Hanggat maaari ayokong tumingin sa kanya dahil nanghihina ako pag nakikita ko ang maabong mata niya. Hindi naman ako nakaligtas sa pang-asar ni Benji na nakatikim ng tutok ng kutsilyo sa akin. Manahimik ka, jay-gripuhan kita, bulong na banta ko sa kanya. Tumigil naman siya agad kaya matiwasay kaming naglakad. Hanggang sa halos magkatapat na kami ni Cold na biglang tumunog ang phone kaya mabilis niya itong sinagot, hindi man lang niya kami binalingan ng tingin at mabilis na umakyat. Ano kayang meron sa lalaking iyon at bakit parang walang emosyon? Mabali ang leeg mo ah. Masakit iyan. Rinig kong saad ni Benji habang patuloy na naglalakad pababa kaya naman hinabol ko siya at mukhang naramdaman niya iyon kaya tumakbo ng mabilis na muntikan pang mahulog sa hagdan. Sira ulo kasi. Kinabukasan nga ay maaga kaming gumayak para makauwi sa aming bayan sa probinsya. Akala ko kami lang ni Don Marcelino ang uuwi pero nagulat ako nang kasama namin si Cold at ang iba pang kasama namin. Marami ho ata tayo, tak ang tanong ko sa Don. Kailangan, simpleng tugon nito at hindi na muling nagsalita. Hindi na din ako nagsalita at tumingin na lang sa labas ng bintana, tutal hindi naman ako ang nagdadrive kundi si Cole. Dahil malayo ang probinsya namin sa Manila, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako at paggabi na nang magising ako. Saktong nandoon na din kami sa mansion kaya naman bumaba na ako at kinuha ang gamit ko, kasama ang gamit ng Don. Pumasok kami ng bahay at agad na sinulunong nila manang at kinuha ang mga gamit nila. Hindi ko na binigay yung akin dahil ako na ang mag-aakyat sa kwarto ko. Nagpaalam na ako sa kanila at mabilis na pinahintulutan iyon. Bagsak ang katawan ko sa kama at para akong pagod na pagod.
Siguro ay lumabas lahat ng pagod ko nitong nakaraan kaya ganito na lang ang pakiramdam ko. Huminga ako ng malalim at tumayo para maligo at mahimasmasan ako. Bukas may training na naman ako kay Cold at paniguradong pag-urine na naman ang mangyayari sa amin dahil sa dami na namnan ng ipapagawa niya sa akin. Don Marcelino, pwede ho ba akong umuwi muna sa bahay namin? Gusto ko lamang pong makita sila mama. Halos isang buwan na din ho kasi akong hindi umuwi. Panigurado hong nag-aalala si mama, paalam ko sa amo ko na umiinom ng tsaa. 2 araw na simula nung nakauwi kami at ngayon lang ako nagpaalam dahil maraming ginagawa nitong nakaraan. Binaba niya ang inumans ka ako tinignan. Audi, gusto kong maintindihan mo na lagi kitang hinahayaan na umuwi sa inyong pamilya ngunit ngayon ay hindi ko mapagbibigyan ng iyong kahilingan, delikado, saad nito na bahagya kong ikinagulat. Pero kaya ko naman pong ipagtanggol ang sarili ko, katwiran ko dahil gusto ko talagang umuwi ng bahay namin. Alam ko pero kaya mo bang ipagtanggol kung kasama mo ang pamilya mo? Malalaman nilang kaya mong pumatay ng tao, saad nito sa mahinahon na paraan kaya naman natigilan ako. Hindi alam nila mama na pumapatay ako at humahawak ng baril. 1, pero kung kinakailangan po, ayos lang na nalalaman nila, na kayo ko kong turan dito ngunit hindi pa din ako pinayagan ng Don dahil delikado raw. Laglag ang balikat kong lumabas ng opisina ng Don at malungkot na lumakad papuntang kwarto ko. Ganoon ba kadelikado ang buhay namin kaya hindi ako maaaring magpunta sa amin? Alam ko namang delikado ang trabahong kinahinatnan ko ngunit anong magagawa ko, eto ang naging buhay ko matapos akong ibenta ni mama kay Don Marcelino. Lang araw ang lumipas at miski paglabas sa bakuran ay hindi ako gaano pinapalabas ng Don. Pakiramdam ko kinukulong na niya ako dahil malapit na niya akong angkinan kaya naman nakaisip ako ng paraan. Tatakas ako. Hindi naman ako aalis sa pewder niya, gusto ko lang umuwi ng bahay namin para makumusta sila mama dahil hindi ko din makontak ang telepono nito. Muli akong nagkulong sa kwarto ko, pagkatapos ng hapunan at doon nagpalipa ng oras. Marami pa kasing tao sa labas ng mansion at pag hindi ako nag-ante, tiyak na mahuhuli ako ng mga ito. Nang maramdaman kong tahimik na ang paligid at hindi na masyadong maraming tao sa paligid. Tumayo ako at nagbihis ng itim na sando, itim na hoodie, itim na pants at itim na boots ko. Kumuha din ako ng isang itim na face mask para hindi ako mapansin. Bibat ang kutsilyo kong maliit at ang baril ko na pagmamay-ari mismo. Mabilis ang kilos kong tumalon sa ibaba galing veranda ng kwarto ko. Agad kong itinago ang sarili ko sa isang madilim na parte ng mansion nang makita kong may bantay na naglalakad sa pasilyong dadaanan ko. Minsan na akong tumakas kaya alam kong may daan dito sa likod ng mansion. Nang makita kong wala ng tao sa dapat kong dadaanan, mabilis ngunit tahimik akong naglakad papunta sa sekretong daanan. Dahan-dahan kong inalis ang mga nakaharang dito sa lagusan papuntang labas ng mansion. Tahimik akong lumabas at inuunti-unting ibalik ang mga kahoy na nagmimustulang harang ng lagusan na iyon. Nang mabalik ko na lahat, agad akong huminga ng malalim at humarap sa daan kung saan ako pwedeng sumakay pa uwi ng bahay namin. Nakakatatlong hakbang pa lang ako nang may marinig akong nagsalita at halos manlamig ang buong katawan ko dahil doon. "You're so stubborn, Audi." Dahan-dahan akong humarap dito at nakita kong nakasandal siya sa pader na lapit sa lagusan na dinaanan ko habang nakatingin sa kutsilyong hawak niya. "You are not just putting yourself in danger but also your family. Our boss told you don't leave the mansion but stubbornness really filled in your body, kaya naman tatakas ka." Usual ulit nito sabay binalingan ako ng malalim na tingin. Kinakabahan man, pilit kong nilabanan ang mga tinggan niya na siyang nakakapagbigay ng hina sa mga tuhod ko. Kailangan ko makita ang pamilya ko. "Git ko dito. Go. You can go. Just don't come back here when your family got killed because of your stubbornness." Buwelta niya. Gusto ko lang silang makita. Bakit napunta sa mamatay sila? Inis kong sigaw sa kanya. "If you want to see them, stay in the mansion, don't be so stubborn. You should obey. It's for your own safety," dagdag niya sabay lalakad papuntang main door at hindi na lumingon pa sa akin. Kahit ayoko, sumunod ako sa gusto ni Cold at pumasok sa loob ng mansion gamit ang sekretong lagusan. Dahan-dahan akong pumasok sa loob at muling nagulat nang makita kong nandoon si Cold at mukhang binabantayan ako kung babalik ba ako.
Napairap na lang ako sa kawalan dahil sa itsura niya. Say goodbye to your secret passage, wala na yan bukas, saad niya. Tomorrow, 4:30 a.m. Underground Training Room. Combat training, so be ready, paalala niya pa. Muli akong umirap at pamaktol na naglakad papasok ng pumasok ng mansion. Nakasalubong ko pa si Giovanni na nagtataka sa akin itsura pero hindi ko siya pinansin. Naiinis kasi ako doon sa lalaking yelo na iyon. Combat, humanda siya sa akin bukas. Gagantay ako sa ginawa niya sa akin ngayon at noong mga nakaraan. Ano itong naririnig ko na nagbalak kang tumakas kagabi? Audi, I will not tolerate this matter. You know That'll don't want anyone to disobey me. May diing saad ni Don Marcelino 4:15 pa lang ng madaling araw nandito na ito kasama namin sa training room. Mukhang sinumbong ako nitong buwisit na yelo na ito. Sok. Papansin. Kanina pa siya nandito pero inintay niya lang na matapos kami ni Cold sa iba pa naming ginawa katulad ba lang ng firing at guns assemble na mas pinahirap nitong buwisit na Cold na ito. Kung noon, nasa harap ko lang ang mga part ngayon, kailangan kong hanapin ang mga iyon sa loob ng training room. Pareho kami at pag nahanap namin iyon, we have a freedom to shoot each other. Sayang lang kasi sabay kaming nakabuo at nagtutukan sa isa't isa. Pasensya na ho kayo, Don Marcelino. Gusto ko lang naman pong makita sila mama, hindi ko po kasi sila makontak, malungkot at nakayukong saad ko. Nakarinig ako ng isang malalim na buntong hininga kaya napaangat ang ulo ko. He'll send someone para ikumusta ka sa pamilya mo para mapanatag ka, but don't disobey me again. Understood. Mabilis akong tumango at bahagyang ngumiti sa sinabi niya. Ngumiti na din siya at ginulo ang buhok ko ng unti. Salamat po, okay. You two go back on your training and I will take some rest, saad nito at tumalikod na paalis. You have done Marcelino's favor, no wonder you are so stubborn. How many times did Don Marcelino use you? Twice a week, every night, or every time he wants. Wonder, mapang insultong saad ni Cold kaya naman kahit ayaw na ayaw ko siyang tignan nabaling ang tingin ko sa kanya. Maybe every time he wants to sick me. Happy. Buwelto ko sabay talikod. You are just like any other woman here. And flirt, rinig ko pang usual niya. Hindi ako ganun. Huwag kang manghusga sa kapwa mo. We didn't know each other kaya naman wala kang karapatan na husgahan ako base lang sa sagot ko, madidiing sagot ko sa kanya pero nagkibot balikat lang siya. Yeah, we don't know each other, so stop asking personal question about me to our colleagues, saad nito at naglakad na nilagpasan pa ako. Nakapawalang hiya talaga ng lalaking ta. Sumunod ako sa pinuntahan niyang cabinet kung saan nandoon ang mga protective gear namin para sa combat training. Sinuot ko ang mga ito at gumalaw-galaw para tignan kung komportable ba ako. Let the battle begin. Sigaw ng kung sino kaya naman napatingin ako dito at nakita ko si Benj na papalapit sa amin habang may ngiti sa labi. Miss me? Tanong nito pero umiling lang akong nakangiti. Bakit ka nandito? Tanong ko sa kanya nang makalapit siya. Marami akong need ituro pa sa iyo about sa mga baril na binebenta natin sa iba't ibang bansa kaya naman nandito ako. Katulong ako ni Cold na mag-training sa iyo about doon, turan niya kaya napakunot ang noo ko. Bago pa ako makapagtanong, agad na sumigaw si Cold. Let's fight. Tinignan ko ito at nakita kong wala siyang gear sa kahit saan, pero meron siyang small na punching gloves. Good luck. Saad ni Benj at tinapik pa ako sa balikat ko. Pumasok ako sa isang ring pero walang nakalagay sa gilid. Ganon ang sparring area dito sa amin, para pag sinipa ka at tumalsik diretso gulong ka pababa. I won't be gentle to you, walang emosyon na saad nito na ikinangisi ko. So do I, tugon ko at doon na kami nag-umpisa. Pareho kaming nag-aantayin at parehong nagpapakiramdaman sa gagawin ng bawat isa. Agad din naman akong sumugod nang makakita ako ng blind spot sa kanya pero nagkamali ako dahil mukhang sinadya niya iyon para maisahan ako. Totoo ngang hindi siya magiging gentle sa akin dahil nararamdaman kong may dugong lumalabas sa labi ko. Nasapak niya kasi ako. I told you, I won't be G. Naputol ang sasabihin niya nang sipain ko ang mukha niya na ikinatagilid ng mukha niya. Narinig ko naman ang pagwaw ni Benji dahil sa ginawa ko. Tuldok panipik. Ang dami mong Saturday.
Lab, halos mapaupo naman ako nang maramdaman kong may sumuntok sa sikmura ko. Napaubo-ubo pa ako at halos kapusin ang hinga dahil doon. Agad kong tinignan ang may sala noon at nakita kong seryoso na siya sa ginagawa niya. Sisipak pa sana siya ng isang beses pero mabilis akong gumalaw para umiwas kahit pahirap pa rin ako dahil sa iniindang suntok sa sikmura ko. Matangkad si Cold kaya alam kong hindi ko siya mapupuruhan sa mukha pag suntok ang ginamit ko. Pero pag sumipa naman ako pwedeng baliin niya ang hita kong nakaapak sa sahig kaya naman sa katawan ko lang siya mapupuruhan. Dahil sa pag-iisip ko sa gagawin ko, muli na naman akong nakatanggap ng isang sapak sa pisngi ko. Pero dahil parang bigla akong tinamaan ng adrenaline ko sa katawan, wala na ang sakit kaya nakayanan kong bermonti ng buong lakas ko. Lumipas ang mahigit kumulang 1 oras, natapos ang sparring namin at syempre alam kong talo ako pero alam ko din na hindi ako nalamangan dahil kung titignan ang mukha ni Cole, may mga pasa at pumutok na parte ng kilay at labi niya. Grabe, Audi, napuruhan mo din talaga si Cole. Ang lakas mo talagang babae. Pero kailangan mo nang magpalat dahil kakain na tayo, maligo ka na muna tapos sa taas na natin gamutin iyang mga pumutok na parte ng mukha mo, saad nito at tinulungan akong maglakad. Aaminin kong napakahirap nitong ginawa namin ni Cole. Dahil wala kami gaanong gear na ginamit at parang gusto talaga naming magkasakitan dalawa. Muli kong tinignan si Cole na hindi ko na naman mababakasan ng kahit na anong emosyon pero pakiramdam ko masakit ang katawan niya. Agad akong nag-iwas ng tingin ng magtama ang mga mata namin. Bigla akong nahiya at nawala lahat ng tapang ko. Ano ba iyon? Ayos ka lang, Cole? Tanong ni Benji habang inaalalayan na ako nitong maglakad. Yeah, I'm fine. Tugon nito, take some rest tomorrow. Saad nito at alam kong para iyon sa akin. Nauna pa siyang lumabas na parang wala talaga iyong mga suntok at sipa ko sa kanya. Kaya niya sarili niya. Independent iyan si Cole kaya okay lang siya, rinig kong saad ni Benji. Hindi kaya malungkot ang buhay ng lalaki na iyon kaya walang emosyon lagi, usual ko na ikinatawa niya lang. Wag mo na isipin si Cole, lalo kung napapatunayan na type mo siya biro nito pero hindi ako natawa dahil totoo naman na crush ko si Cole kaya nga naiinis ako sa mga pinagsasabi niya at pinapapagawa. Feeling ko kasi, hindi niya ako nakikitang babae kundi para lalaki. So eto yung isang warehouse na tayo ang magpapatakbo. Katulad noon, maraming nakalagay dito na mga dekalibreng baril at iba't ibang smuggled guns, bungad ni Benji sa akin habang itinuturo niya ang mga warehouse na kami ang magpapatakbo. Sinong gumagalaw dito at bakit nakalagay dito na 2 ang taong may-ari nito? Tanong ko sabay tingin sa kanya. Yes, bukod kay Don Marcelino, the guy named Brian Cluster Vicente is also the owner of this warehouse. Apo siya ng namayapang si Senior Clyde. Hindi ko pa siya nakikita dahil hindi naman din iyan nagpapakita talaga, siya ang namahala sa mga underground businesses na naiwan ng kanyang lolo, bukod doon balita isa siyang mafia sa ibang bansa dahil nga minana niya ang posisyong naiwan ng lolo nito, saad nito sabay ayos ng Up-Zero, tumanggo-tango na lang ako bilang sagot sa mga sinabi niya. Makapangyarihan pala ang mga Vicente, no? Saad ko dito na laki na tango niya ng mabilis. Sobrang legal at illegal din ang businesses ni Senior Clyde at ang sabi lahat ng underground businesses nga ay doon sa Brian ipinamana pero ang pinakamalaki at sariling kumpanya talaga Jing Senior ay ipinamana nito sa nag-iisang babae ng angkan ng Vicente, pati lahat halos ng ari-arian nito, mula bahay at kotse pati malilit na bagay ay doon ipinamana. Kwento nito, pareho nung Brian, hindi pa rin iyon nagpapakita. Ang swerte nila dahil hindi na nila kailangan magtrabaho para kumita ng pera, bata pa lang sila meron na agad nag-aabang sa kanila na yaman, mahinang saad ko habang pinagmamasdan ng iba pang warehouse na sinasabi ni Benji. Maswerte din naman tayo dahil napunta tayo kay Don Marcelino dahil kung sa iba tayo napunta, tingin mo ba magiging ganito ang buhay natin? Saad nito tapos at inilipat sa ibang folder ang usapan namin. Napatango na lang ako dahil may point naman siya, hindi man maganda amang trabaho namin, maayos naman ang buhay namin dito. Higit sa 3 beses kaming kumakain, maayos ang mga damit, nakapagtapos ng pag-aaral at higit sa lahat matapang kami. Nagpatuloy kaming muli sa pag-uusap hanggang sa dumating si Don Marcelino sa silid kung nasaan kami. May kasama siyang isang lalaki at mukhang abogado niya ito.
May mga bitbit itong folder na makakapal ang papel na nandoon. Audi, read all of this. Aralin mo lahat ng mga ito. That's the document from our legal and other businesses. If you have questions about that, go to Cole, siya ang sisigot ng mga tanong mo, saad nito. Binigay sa akin ng kasama niya ang mga folder na hawak nito. Lahat ho ito ay babasahin ko. Tanong ko sa magalang na paraan kahit gulat ako sa sinabi niya. Yes, you need to learn our businesses, saad nito. Stop complaining and read all of that, para na rin fayang parusa mo dahil sa pagtatangka mong tumakas kagabi, saad nito at tumalikod, na sinunder din agad nung alalay niya. Tumakas ka kagabi? Tanong ni Benji na ikinatango ko. Ouds! Delikado yung ginawa mo. Alam mong paggaling tayo sa paglusob, hindi dapat umaalis ng mansyon. Senggal nito sa akin. Alam ko naman. Nag-aalala lang ako sa bahay namin pero hindi naman natuloy dahil doon sa buwisit na yelo na yun. Saad ko tapos tinignan na ang mga papeles na nasa harap ko. Wala naman akong mapapala kung magrereklamo ako dito. Kaya kahit tamad na tamad akong magbasa ng mga business documents na ibinigay sa akin, binasa ko pa din at halos maduling-daling ako sa sakit ng mata nang mag-umpisa akong magbasa. Hindi ko pa nakakalahati ang isang folder nang may hindi ako maintindihan kaya naman hinarap ko si Benji na busy sa pagkalikot ng isang bagong baril. May alam ka ba dito? Tulungan mo naman ako, malungkot na saad ko dito. Ibinaba niya ang baril na hawak niya at tinawanan ako. Baril ba ang mga nakasulat dyan? Kung hindi, huwag ka na magtanong dahil wala akong alam dyan, saan nito? Si Cold ang lapitan mo, di ba yun ang sabi ng Don? Habol nito na laki na tahimik ko. Binasa ko na lang ulit at wala talaga akong maintindihan kaya naman tumayo ako at lumabas ng kwarto kung nasaan kami kanina. Bawat sulok ng bahay ay hinanap ko si Cold pero hindi ko siya nakita. I even asked Giovanni kung nakita niya si Cold pero hindi daw kaya naman bumalik ako sa pinanggalingan ko kanina at padabog na umupo. Wala naman si Cold sa kung saang lugar. Inis kong usual na ikinatawa ni Benji. Para kang nagtatampong jowa, baka nasa kwarto niya, puntahan mo na lang. Magkatabi naman ang query nyo, saad nito habang may kinakalikot na naman na baril. Magkatabi ang kwarto namin. Saan doon? Hindi ko na pinansin si Benji at muling tumayo para hanapin si Cole. Pati yung pang-asar niyang Lara akong jowa, hindi ko na pinansin iyon. Bahala siya dyan. Umakyat ako sa palapag kung nasaan ang kwarto ko. May 5 pinto doon, 3 sa kaliwa at 2 na sa kanan. Nasa kaliwa ang kwarto ko at gitnang pinto. So saan ang kwarto dito ni Cole? Balak kong katukin na lang ang 2 pinto para sana malaman ko kung saan talaga. Pumunta ako sa kaliwang kwarto na katabi ng kwarto ko at akmang kakatok ako nang bumukas ang pintuan sa dulo ng pasilyo at lumabas doon si Christine na seryoso ang mukha pero nang makita niya ako ay nagbago bigla ang timpla. Ngumiti lang naman siya at bahagyang nagpunas ng labi niya. Nag-ayos ng buhok at parang umarteng pinapawisan siya. Anong problema ng bagoong na iyon? Napatingin ako bigla sa side ko nang marinig ko ang boses ni Benji. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko dito. Kasi hindi ka naman nagtanong kung kaliwa o kanan ba, kaya pinuntahan kita para sabihin doon sa dulo yung kwarto ni Cole, saad niya. Napatingin naman ako doon at inalala ang ginawa ni Christine kanina. Yuck! May ginawa ba sila? Iwaw! Hayaan mo na, hindi na ako magpapatulong sa demuhong animal na leon. Saad ko at padabog na naglakad pabalik sa lugar namin ni Benji. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko basta ang alam mo lang, naiinis ako. Ilang linggo na ang nakalipas nang makauwi kami dito sa probinsya. Nagkaroon na ako ng antak kila mama pero katulad noon, hindi pa din ako pwedeng lumabas ng mansyon. Tanging tawag o text lang ang napapadala ko. Mabuti naman daw ang kalagayan nila doon kaya wag daw akong mag-alala sabi ni mama nung minsan kaming nakapag-usap. Napanatag din ang loob ko nung narinig ko iyon kaya naman kahit paano ay hindi ko na naisip ang tumakas bukod doon secret passage ko ay pinasara na talaga ng tuluyan ng yelo na iyon. Patuloy pa din ako sa training ko kahit sobrang naiinis at nailang ako sa kanya dahil naaalala ko pa din ang itsura ni Christine habang nagpupunas ng labi niya at bahagya pang pawisan. Actually nagagalit ako sa sarili ko dahil sa nararamdaman ko.
Gusto kong minus dahil nandidiri ako pero gusto ko ding isipin na wala talaga silang ginawa, baka acting lang iyon ni Christine pero ang mas nakakainis. Anong pake ko? Ano naman kung may ginawa sila? Buwisit lang talaga. Naalala ko na naman tuloy. Arg! Inis kong sigaw sabay hagis ng kutsilyo sa harapan kong puno. Kinuha ko iyon at pinagsasaksak. Doon ko binuhos ang inis ko sa mga nakita ko at sa sarili ko. Kawawa naman iyang puno, agad akong napalingon sa likod ko at nakita ko si Giovanni na nakangiti sa akin. Napangiti na din ako at binalingan ang puno na kanina ko pa sinasaksak. May mga tulo na ito ng dagta at para na siyang nagmamakaawa na tumigil na ako dahil nasasaktan siya. May problema ka ba? You can share it with me, saad nito pero ngumiti ako at umiling sa kanya. Kahit naman galit ako kay Cold, naaalala ko pa din ang rules niya na ibinigay sa akin. Rule number 2. Don't trust those people around you. Pag-alala ko sa sinabi niya habang nakatingin kay Giovanni, hindi sa wala akong tiwala sa kanya. Siguro maganda na din talaga na nag-iingat ako. Wala, nagpa-practice lang ako. Kumusta? Tanong ko dito para may ba ang usapan, okay lang naman. Medyo naninibago dahil bagong environment na naman ngayon, saad nito kaya napatango ako. Madaming tanawin dito pero dahil hindi tayo pwedeng lumabas, hindi tayo makakapag-ikot-ikot. Sayang, saad ko sabay ngiti. Dito ka ba lumaki? Tanong nito na masaya kong ikinatango. Dito ako lumaki, nandito din ang pamilya ko, nakangiting saad ko. Paano ka napunta kay Don Marcelino? Napatingin ako dito at inisip kung dapat ba akong magkwento pero dahil nakikita kong gusto niya talagang malaman, huminga ako ng malalim. Malaki ang utang na naiwan ng namayapa kong ama kay Don Marcelino, hindi namin nakayanang bayaran kaya naman, ako ang ipinambayad ng ina ko, tugon ko sabay tingin muli sa puno. Jean, ipit ka ba? Tanong nito kaya napabalik ang tingin ko dito. Hindi, ang nanay ko ang mismong nagbigay sa akin, tugon ko. Tanggap ko naman na yun dahil sinabi na iyon ni mama. Siya mismo ang nagsabi na isa na lang sa anak niya ang ibabayad niya. Mabuti pa kayo, sagot niya na may halong hinanakit. Magtatanong pa sana ako nang tawagin ako ni Benji, kaya naman nagpaalam ako kay Gio at mabilis na lumapit kay Benji na agad akong hinayla paalis doon. Pumasok kami sa kwarto kung saan nandoon din pala si Cole. Anong gagawin natin dito? Tanong ko at parang hindi mapakali sa tingin ni Cole na malalim at para akong hinuhusgahan na parang hinuhubaran. May sasabihin daw sa iyo si Cole, iwan ko na kayo. Saad nito kaya naman para akong kinabahan at hinabol siya. Saglit, Benji, tawag ko dito pero hindi ako pinansin at nagdirdiretsong lumabas. Sit down, malamig na tura ni Cole kaya napabalik ang tingin ko sa kanya. Anong gagawin natin dito? Tanong ko na parang kinakabahan. Hindi siya sumagot at tumingin lang sa akin pailalim sabay lakad papunta sa kung saan. Pinagmasdan ko lang siya at tinignan lahat ng ginagawa niya. May inilabas siyang mga needles na ginagamit pang tato kaya kinabahan ako. Wait, ayoko niyan. Takot ako sa karayom. Saad ko dito. You need this. Now, sit down and take your shirt off. Seryosong saad nito kaya mas kinabahan ako. Cold, takot talaga ako sa karayom, ayoko, saad ko dito na parang nagmamakaawa. Kaya kung makipaglaban, santukan at bar ilan pero ang karayom. Utang na loob. Ilayo niyo ako dyan. Nagulat naman ako nang biglang lumabot ang ekspresyon ng mukha nito na agad ding nawala iyon nang mapansin niya ang itsura ko. Umupo ka na, mahinahon tungturan. Sa gulat ko sumunod na lang ako. Nagulat ako na nagbigay siya ng ekspresyon kanina at nagulat ako dahil nagkaroon ng himig ang pangungusap niya. Magkatapat na kami ngayon habang inaayos niya ang mga gamit na gagamitin niya sa paglalagay ng tato sa akin. Turn around and take your shirt off. Utos nito na ginawa ko naman. Tumalikod ako at inalis ang damit ko. Nagulat ako nang lamapat ang mainit na palad ni Cold sa bewang ko. Kung anong kinalamig ng ekspresyon niya siyang kinainit naman ng palad niya. Isandal mo sa sandalan ang katawan ko, saad nito habang iginagaya ang katawan ko payuko kaya ginawa ko naman. Naramdaman kong inusag niya palapit sa kanya ang upuan ko at inikat iyon para mapunta sa gawin niya ang kanang bahagi ng katawan ko. Napapikit lang ako nang magtama ang mga mata namin. Ayoko talagang tumatama ang mata niya sa akin dahil nanghihina ako bigla.
Habang nakapikit ako, narinig ko ang machine na gagamitin niya. Kinakabahan talaga ako. Nakarinig ako ng buntong hininga sa kanya kaya naman napadilat ako at nakita kong nakatitig siya sa likod ko na alam kong maraming peklat. Muli kong naramdaman ang mainit niyang palad sa likod ko at parang tinanggal ang strap ng bra ko. Relax, saad nito kaya naman ginawa ko at sa unang pagkakataon ngayon ko lang naranasan ang halos himatayan dahil sa ginagawa niya. Makalipas ang higit sa kalahating oras. Naramdaman kong umayos na ng upo si Cold at pinunasan ang lugar kung saan niya ako nilagyan ng tato. Don, saad nito. Biglang magbago ang kilos ni Cold, ay nalalayan ako at napabuntong hininga kaya napatingin ako sa kanya pero agad ko ding tinakpan ang hinaharap ko nang makita kong doon siya nakatingin at may palunok pa. Manyak! Senggal ko at mabilis na kinuha ang shirt ko. Hindi ko pa man nakikita ang tato na inilagay niya sa akin, sinuot ko na ang t-shirt ko na medyo napangiwi dahil sa hapdi ng parte na iyon. Mabilis akong umalis sa kwarto na Leon na hindi man lang tinatanong ang dapat kong gawin. Nag-iba na kasi ang pakiramdam ko dahil sa mga titig at haplos niya. Audi, tapos ka na? Tanong bigla ni Benji nang nakita niya akong mabilis na paakyat ng hagdan. Huminto ako at masama ko siyang tinignan tapos bumalik sa paglalakad. Agad kong kinuha ang baril ko sa ilalim ng kama ko at mabilis na lumabas. Agad namang napatakbo si Benji pababa nang makita niya ako at dahil itinutok ko sa kanya ang baril ko. Bakit mo ako iniwan doon? At bakit hindi mo sinabi na iyon ang gagawin sa akin? Tandang padamdam panipik. Sigaw ko sa kanya at mabilis siyang hinabol palabas ng bahay. Akala ata ng mga kasama namin ay muli kaming naglalarong dalawa dahil minsan kaming ganito ni Benji kaya naman ang mga kasama namin tinatawanan na lang kami. Nagtago si Benji sa isang puno ng nara at doon bumalik ng sigaw. Ako dapat gagawa noon pero alam kong takot ka kaya hindi ko sinabi at si Cole din ang hiningan ko ng tulong para magawa iyon. Sorry na, sigaw nitong tugon. Hindi ko alam ang isasagot ko kaya naman pinutok ko na lang lahat ng bala ko sa puno kung saan siya nagtatago at nung naubos, ibinato ko sa puno na iyon at padabog na bumalik sa kwarto ko. Nakasalubong ko pa si Cole na palabas ng mansyon, nakakunot ang noo niya at mukhang gustong alamin kung bakit maingay sa labas. Hindi ko siya pinansin at pinagpatuloy ang pagdadabog ko. Agad akong damapa at umiyak sa kama ko nang makarating ako doon. Hoy! Malakas daw ang bagyong tatama dito sa atin, saad ni Benji habang ibinababa ang tray na may lamang pagkain at inumin. 3 buwan na ang lumipas simula nung nilagyan nila ako ng tato at nakabawi naman na ako kay Benji kaya okay na kami at ngayon nga ay balitang may malakas na bagyong tatama sa lugar namin. Nag-aalala ako kila mama pero sabi niya okay naman daw sila at wala dapat akong ikabahala dahil maayos sila at may stock silang pagkain, bukod daw doon nakapag-harvest sila sa mga tanim namin nitong nakaraan kaya marami silang pagkain. Oo nga daw, nakakatakot dahil tahimik ang paligid. Mukhang sobrang lakas talaga nito, tugon ko at tumingin sa paligid. Sabi kasi ganun daw iyon, pag tahimik, mas malakas. Dahil naman sa tinuran ko sa aking isipan biglang pumasok sa isip ko si Cole. Tahimik pero malakas, magandang i-describe sa kanya iyon. Speaking of, pareho na din kaming iwas sa isa't isa. Nagkikita na lang kami pag training pero ngayon hindi na lang ako mag-isa. Kasama ko ang iba kabilang sila Giovanni at Christine. Medyo nakakabwisit nga dahil laging hinaharot ni Christine si Cole, kaya lagi din akong inaasar ni Benji na nagseselos. Masama ba? Nakakabwisit kaya? Training pero nakikipagharutan. Oh, ano na namang iniisip mo? Kawawa naman yung kuklay. Saad ni Benji kaya binalingan ko ang cookies at kawawa nga dahil lasog-lasog na ito. Lumipas ang oras at nag-umpisa na ang malalakas na hangin at ulan kaya nagstay na lang ako sa kwarto ko buong maghapon at doon na lang nanood ng TV at gumawa ng kung ano-anong bagay laho na ang pagtulog. Dahil malakas ang bagyo, wala pa mang gabi pero madilim na ang paligid dahil sa madilim na ulap. I prefer to be in the dark also kaya naman hindi ko na binuksan pa ang malaking ilaw bagkus ang mga dim lights na lang ang ginamit ko pero agad ko din pinatay ng oras na para ako ay matulog. Katulad pa din kanina, malakas magbagzo ng hangin na parang tatangayin ang mga mahihinang klase ng bubong, sinasabayan din ito ng malalakas na patak ng ulan kaya naman wala maririnig kundi mga sipol ng hangin at patak ng ulan.
Agad akong napabalikwas sa pagtulog ng makarinig ako ng kaluskos galing sa kung saang parte ng kwarto ko. Pilit akong nakiramdam pero hindi ko maramdaman. Baka guni-guni ko lang at wala talagang tao. Pero naputol ang pag-iisip ko dahil naramdaman kong lumubog ang kanang parte ng kama ko. Malamig ang pakiramdam ko bukod doon nakakaamoy ako ng dugo sa kanya. Mabilis akong humarap nang naramdaman kong hinawakan niya ang bewang ko. Sino ka? Senggal ko. Hindi ko siya maaninag at tanging figure lang niya ang nakikita ko. Madilim pa din kasi ang paligid at malakas pa din ang hangin at ulan kaya walang naririnig kundi ganun pa din. Hindi siya sumagot kaya naman magsasalita dapat ulit ako pero hindi na natuloy dahil agad niyang siniil ng halik ang mga labi ko. Idiniin niya ako sa ang hinihigan ko. Kahit anong pagpupumiglas ko ay wala akong nagawa dahil mas malakas siya sa akin kahit papakiramdam ko may sugat siya sa kung saang parte ng katawan niya. Kusang tumigil ang pagpupumiglas ng katawan ko nang lamapat ang mga labi niya sa pangako pababa ng aking leeg. Hindi ko maipaliwanag pero parang gusto ko ang ginagawa ng lalaking mapangahas na pumasok sa kwarto ko. Parang panatag ako na siya ang gumagawa noon sa akin, panatag ang puso at isipan ko. Parang pamilyar siya sa katawan ko. Nadadarang ako sa sarap ng mga halik na inilalapat niya sa akin. Kasabay ng malalakas na hangin na tumatama sa paligid ng mansyon, ang hilanghing at impit na ungol kong pinapakawalan dahil sa haplos at halik nito sa akin. Hindi ko na namalayan na isa-isa na niyang pinunit ang mga damit na nakatikip sa katawan ko. Ang mga damit na bumabalot sa katawan ko sa panahon ng malamig. Ngayon ay malaya na niyang hinahaplos ang bawat masiselang parte ng katawan ko. Dapat akong matakot dahil hindi ko kilala ang gumagawa nito sa akin pero hindi ko magawa dahil kampante ang puso ko. Ang lambot ng kanyang labi ang muling nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam at nagpamuo ng kung ano sa aking puson. Nag-umpisa siyang halikan na parang labi ang aking kasalanan na ikanaigdad ko at napapasabunot ako sa kanyang buhok dahil sa binibigay niyang sensasyon sa katawan kung ngayon lang nakaramdam ng ganito. Isang pagdila pa at naramdaman kong meron lumabas sa parte kong iyon. Ang akala ko natapos ay hindi pa dahil bigla niya itong hinigop kaya naman kahit ayoko ay malakas akong napaungol na agad din itong pinigilan gamit ang kamay niya. Ramdam kong umungat siya kaya naman tinignan ko siya. Ramdam na ramdam ko ang pagpasok ng ulo nito sa aking lagusan kaya naipikit ko na lang ang mata ko at ninamnam ang papasok na sakit sa aking aselanan. Isang malalim at malakas na ulos ang ginawa nito kaya pareho kaming napasinghap, ako dahil sa sakit na naramdaman ko dahil sa pagkapunit ng bagay na humaharang sa loob ko. Masakit, mahinang daing ko. Unti-unti akong umangat sa pagkakahiga kahit na iniinda ko ang sakit ng kasalanan ko. Tinignan ko ang paligid ko. Madilim pa din dahil hindi pa din tumitila ang ulan. Tinignan ko ang sahig ng aking kwarto at hindi nakaligtas ang bakas ng dugo dito. May sugat siya. Sambit ko sa isip ko kaya naisip kong alisin ang kumot ko. Nakita kong may dugo sa gilid ng sapin ko pero ang mas nakaagaw ng pansin ko ay ang ilang mantsa ng duga sa gitnang parte kung saan kami panigurado nakapwesto. Kinuha niya man ang iniingatan ko, bakit wala akong nararamdaman na inis o pagsisisi. Hindi matatawag na rape ang ginawa niya dahil hinayaan ko siyang gawin iyon sa akin at bukod doon, nasarapan din ako. Pero siya nga ba talaga? Paano kung ibang lalaki pala? Pero hindi sigurado ako dahil kampante ang puso ko. Panatag at walang pagsisisi. Dahil aminin ko man sa hindi, may nararamdaman akong pagmamahal kay Cole. Tahimik akong kumakain sa dining kasama ang may mga ranggo sa grupo. Napatingin ako sa upuan ni Cole dahil hindi siya sumabay sa amin. Nasaan ho pala si Cole, Don Marstino? Tanong ni Giovanni. Nagpunas lang ng bibig ang Don bago sumagot. Hindi ko pinahalata na gusto ding malaman kung nasaan ang lalaki. Bumalik na sa Manila si Cole, nung umaga habang hindi pa malakas ang ulan at hangin. May inutos ako sa kanya. Marahil ngayon ay naghahanda na iyon pabalik ng States, tugon ng Don. Bahagya akong natigilan at parang binuhusan ng yelo, kung umalis si Cole nung umaga. Sinong pumasok sa kwarto ko? Bakit pakiramdam konig siya iyon? I want to talk to him and confront him but how? Kailan siya babalik?